Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2481 kakaiba. Lalamunan mo ako. Sa pagkakataong ito, nadagdagan ni Yesuan ang kanyang lakas sa paglamon at sinubukang hawakan ang malaking puno sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, minsang nabigo si Yesuan, at walang nakuha si Yesuan maliban sa hayaang makapasok ang mas maraming ugat sa lumalamon na espasyo, at pagkatapos ay patuloy na kumukuha ng enerhiya para pakainin ang malaking puno. Damn it! Kung hindi ito lutisin ni Yesuan, kung gayon ang lumalamon na espasyo ni Yesuan ay magiging isang lugar para sa malaking puno na kumukuha ng enerhiya, at ito ay walang katapusang makukuha. Kaya, ano ang kinakailangan upang maalis ang punong ito? Kahit na ang batas ay kanyang pagkain lamang, ngunit hindi maisip ni Yesuan kung ano ang iba pang paraan. Biglang nagningning ang mga mata ni Yesuan, at naisip niya ang isang enerhiya na kakakakuha lang ni Yesuan. Dahil ngayon lang, natuklasan ni Yesuan na sa sandaling ito, ang kakaibang malaking puno, ang mga ulap sa itaas nito, na napapalibutan ng mahinang kapangyarihan ng mga bituin. Bukod dito, habang ang malaking puno ay labis na natatakot sa kapangyarihan ng mga bituin, susubukan nitong kunin ito sa lahat ng paraan. Dahil ito ang kaso, bakit hindi ginamit ni Yesuan ang kapangyarihan ng mga bituin bilang Cain? Ang mga kamay ni Yesuan ay patuloy na pinaikli ang kapangyarihan ng mga bituin, at lahat ng mga kapangyarihan ng bituin na ito ay inimbak sa lumalamon na espasyo ni Yesuan. Ang ideya ni Yesuan ay napakasimple, gusto lang niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga bituin bilang pain para maakit ang malaking punong ito sa pain, at pagkatapos ay supilan siya. Ang sinaunang punong kahoy na ito ay malinaw na hindi kasing talino gaya ng iniisip niya, at dapat ay mayroon siyang pangunahing kamalayan. Dahil mayroon siyang ilang pangunahing kamalayan, ito ay mas mabuti para kay Yesuan, dahil sa ganitong paraan, ang paggamit ng kapangyarihan ng mga bituin bilang pain ay tataas pa ang rate ng tagumpay. Si Yesuan Bing ay walang gaanong star power, kaya sa sandaling ito, sa lumalamon na espasyo, ito ay isang piraso lamang na kasing laki ng kamao. Ang kapangyarihan ng mga bituin na kasing laki ng kamao ay patuloy na nagpapalabas ng napakatalino na kinang, na lubhang nakasisilaw. At muling pinaandar ni Yesuan ang kanyang kakayahan sa paglamon, na gustong alisin ang sinaunang puno. Lamon, ito na ang pangatlong pagtatangka, kung hindi ito matagumpay, natatakot ako na si Yesuan ay kailangang sumuko. Ang malakas na puwersa ng pagsipsip ay naisaaktibo, ngunit ang puno ay nanatiling hindi gumagalaw. Hindi kaya nabigo muli si Yesuan. Biglang, sa lumalamon na espasyo, biglang lumitaw ang isang galami sa paligid ng kapangyarihan ng bituin, at pagkatapos, parami ng parami ang mga galami na nagsimulang mag-condense sa tabi ng liwanag. May paggalaw. Basta may galaw, bagay na bagay. Tahimik na naghintay si Yesuan. Tiyak na, ilang sandali, ang mga ugat ng malalaking puno sa labas ng mundo ay paunti-unti, at silang lahat ay nagtipon sa paligid ng kapangyarihan ng mga bituin. Pagkaraan ng isa pang sandali, ang malaking puno ay direktang nawala, ngunit sa lugar ng paglamon ni Yesuan, may isa pang malaking puno. Sa katunayan, ang pakiramdam na ito ay hindi masyadong maganda, dahil kung alin, ang malaking punong ito ay hindi inalis ni Yesuan, ngunit ang malaking puno mismo ay pumasok sa lumalamon na espasyo. Sa madaling salita, mula umpisa hanggang wakas, hindi matulungan ni Yesuan ang malaking punong ito. Gayunpaman, sa anumang kaso, hanggat ang malaking puno ay kasama sa lumalamon na espasyo, kung gayon ito ay walang alinlangan na isang magandang bagay. Nang tuluyang pumasok ang malaking puno sa lumalamon na espasyo, malinaw na naramdaman ni Yesuan ang mga benepisyong hatid ng malaking puno. Kung gaano karaming mga ugat mayroon ng malaking puno, wala nang masuri si Yesuan. Dahil tulad noong sapilitang pinasuko siya ni Yesuan sa simula, ilang ugat lang ang pumasok sa lumalamon na espasyo. Ang mga ugat ng malaking punong ito ay talagang nasa lahat ng dako, sa buong banal na kontinente, at sa ilang lihim na kaharian, maaaring may mga ugat ng malaking punong iyon. Gayunpaman, hanggat ang katawan ng malaking puno ay lumalamon ng espasyo, kung gayon ang mga benepisyo ay natural na gagawa ng mga benepisyo ng lumalamon na espasyo.
Ginagamit ng dakilang punong ito ang kapangyarihan ng mga Diyos at ang kapangyarihan ng batas upang mapangalagaan ang ilang iba pang kapangyarihan, ngunit ang inilalabas nito ay ang kapangyarihan ng buhay. Ang puwersa ng buhay na ito ay napakalaki, at ito ay direktang nakakalat sa hangin, na nangangahulugan na ang buong puwang na lumalamon ay maaaring makinabang. Gayunpaman, mayroon lamang isang puno, kaya magkakaroon ng mas kaunting mga pagpapala. At tila naiintindihan din ni Yesuan kung bakit ang mga sinaunang labi ng hayop sa tuyong dagat na ito ay may napakalakas na sigla. Dahil sa pagkakaroon ng mga sinaunang punong ito, patuloy nilang binabago ang kanilang banal na kapangyarihan at kapangyarihan ng batas tungo sa puwersa ng buhay. Sa makatuwid, sa katunayan, ito ay talagang hindi mabilang na beses na mas mahirap upang linangin sa tuyong dagat kaysa sa labas ng mundo, ngunit ang sigla ay lubos na sagana. At ito ay hindi kahit na kailangan upang linangin ng sinaunang hayop relics, lamang sa pagitan ng paghinga, maaari itong natural na palakasin sa pamamagitan ng marilag na sigla. Kung magagawa niya, natural na kailangang mangolekta pa si Yesuan ng ilan pa sa malalaking punong ito. Maraming misteryo sa tuyong dagat, at ito ay simula pa lamang. Dumating si Yesuan sa tuyong dagat, ito ay parang isda sa tubig, sa isang banda. Kaya niyang patayin ang mga sinaunang relikya ng hayop upang mapabuti ang kanyang lakas, at sa kabilang banda, maaari rin niyang kolektahin ang lahat ng uri ng kakaibang bagay, na kawili-wili rin. System, ano ito? Matapos mapasuko ni Yesuan ang malaking puno, bago siya makaalis, nakakita siya ng kakaibang divine beast na tumatakbo palapit sa kanya. Ang divine beast na ito ay hindi mukhang pangit. Ang dahilan kung bakit siya kakaiba ay dahil ang taong ito ay may bulaklak sa kanyang ulo. Maraming maliliwanag na bulaklak, isang mythical beast na may bulaklak sa ulo. So, ano siyang halimaw? O binibilang ba ito bilang isang halaman? Pinagmamasdan ni Yesuan ang banal na hayop na tumatakbo ng may pag-uusisa, na parang may hinahanap. Ding, nag-prompt ang system, isang bihirang lahi ang nakita, ang flower god beast ay na-detect, at inirekomenda na agad itong makuha ng host. Huwag kang mag-alala, system, ano ang sitwasyon ng mga bulaklak na hayop na ito, tulad ng isang kalahating hayop at kalahating halaman. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang flower beast ay may espesyal na mahiwagang kapangyarihan, ang halaman ay psychic, ang magic power na ito ay maaaring gumawa ng flower god beast na maging anumang bulaklak, upang mabuhay sa halaman. Natigilan si Yesuan, mga halaman ang naninirahan sa mga hayop. Ito ay talagang hindi naririnig. Hindi kaya ang lalaking ito ay parang halaman din, nagagamit niya ang sikat ng araw bilang pampalusog sa paglilinang. Ding, nag-uudyok ang system, ang flower god beast ay may mga espesyal na kakayahan, at ang anyo ay na-simulate. Kapag na-activate na, maaari nitong ganap na pagsamahin ang sarili nito sa halaman, upang may bahagi ng halaman ang enerhiya na nakuha nito sa kanya. Hindi makatawa o umiyak si Yesuan, nang makaharap niya ang kakaibang nilalang na. Ito, si Yesuan ay talagang hindi nakaimik. Umaasa talaga ang lalaking ito sa mga halaman para pakainin siya. Gayunpaman, ang ganitong paraan ng kaligtasan ay talagang espesyal. At mahuhulaan din ni Yesuan kung ano ang hinahanap ng lalaking ito. Natatakot ako na hinahanap niya ang malaking puno ngayon. Baka kanina, ang lalaking ito ay nakatira sa malaking punong iyon. Dahil ito ay isang pambihirang karera, madali rin itong isasama ni Yesuan sa devouring space. At nasa paligid lang ng puno. Oo nga, tulad ng inaasahan ni Yesuan, sa sandaling makita ng bulaklak na banal na hayop ang malaking puno, nagpakita ito ng nasa sabik na hitsura, at sa paglukso ng kanyang katawan, tumalon ito ng mataas sa ibabaw ng malaking puno. Sa isang kisap mata, ang bulaklak na hayop ay ganap na nawala, at ito ay ganap na sumama sa puno. Hindi nakikita ng mga tao ang kahit katiting na abnormalidad. Habang tinitignan ito ni Yesuan, mas kawili-wili ang pakiramdam niya, napaka-espesyal ng flower beast na ito. Nagpunta si Yesuan sa lahat ng paraan, ngunit nakolekta din niya ang maraming mga kagiliw-giliw na bagay, ngunit ang panganib na dapat dumating ay palaging darating. Dito, pagkatapos ng lahat, ay ang tuyong dagat, ito ay ang teritoryo ng mga sinaunang relic ng hayop, paano magiging posible para kay Yesuan na maging napakadali sa lahat ng oras. Kabanata 2482, Law Prison.
Ang dahilan kung bakit hindi nakatagpo ng masyadong maraming panganib si Yesuan sa nakaraang seksyon ng kalsada ay dahil peripheral area pa rin ito pagkatapos ng lahat, at ang Ancient Beast Relic Clan ay walang gaanong depensa. At habang lumalalim si Yesuan, natural na nagiging mas mahigpit ang mga depensa ng Ancient Beast Relic Clan. Bukod dito, parami ng parami ang mga organismo na kabilang sa tuyong dagat ay nagsisimula ng lumitaw. Anong klaseng halimaw ito? Kakaibang tiningnan ni Yesuan ang lahat ng nasa harap niya, ngunit hindi niya ito maintindihan. Ang mga banal na hayop na ito ay kumikinang na may metal na liwanag sa buong katawan nila, at ang kanilang mga likod ay natatakpan ng mahabang parang espada na mga tinik. Biglang, ang Divine Beast ay biglang itinuon ng tingin sa katawan ni Yesuan, halatang natuklasan na niya si Yesuan, at puno ng puot kay Yesuan. Whoosh! Biglang lumipad ang ilang malamig na sinag ng liwanag mula sa likuran ng banal na hayop, at sa isang kisap mata, inatake na nito si Yesuan. Lumipad palabas si Megatron ng walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod patungo sa malamig na mga ilaw na iyon, kumurap ang liwanag, at ilang sandali pa, nakita niya ang ilang mga pinutol na espada na nahulog sa lupa. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang, at kasabay ng pagbagsak ng ilang pinutol na mga espada, libu-libong malamig na ilaw ang muling lumitaw, dumiretso patungo kay Yesuan. Ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos ay hamarang sa harap ni Yesuan, na ginawa ang malamig na mga ilaw na iyon na hindi gustong makalapit kay Yesuan, ngunit si Yesuan ay puno ng pagdududa sa kanyang puso. Ano nga ba ang banal na hayop na ito? Ding, System Prompt, Target Designation, Swordsmith. Sword-casting Beast. Ang kapangyarihan ng sword-casting noong sinaunang panahon, ang sword-casting furnace na naiwan. Ang katawan ay isa lamang sword-casting furnace ding, ngunit ito ay nilinang ng pagkakataon. Ang espesyal na kakayahan ng sword-casting beast, sword-casting attack, sword-casting beast ay maaaring mabilis na pinuhin ang iba't ibang sword sa katawan bilang isang paraan ng pag-atake. Ang kalidad ng espada ay random na nabuo, at sa parehong oras, kung ang pag-atake ay nabigo, pagkatapos ay ang espada ay automatikong i-recycle. At kasabay ng pagdinig sa system prompt, malinaw na nakita ni Yesuan ang eksena ng pagbawi ng Divine Sword. Nakita ko na ang mga sirang espada na nahulog sa lupa ay naging streamer at lumipad pabalik sa Divine Beast makalipas ang ilang sandali. Napakalaking halimaw, masasabing sa kanyang mga espesyal na supernatural na kapangyarihan, natatakot ako na siya rin ay isang lalaki na maaaring maglakad ng patagilid sa tuyong dagat. Nakakalungkot na nakilala niya si Yesuan. Bagamat ang sistema ng sword forging beast na ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa ordinaryong sinaunang relic ng hayop, talagang imposible para kay Yesuan na maging walang kapangyarihan. Nakita kong mabilis na isinakripisyo ni Yesuan ang Law Divine Bow, at pagkatapos ay hinayla ang bowstring ng walang pag-aalinlangan. Ang kapangyarihan ng batas ng mga puppet. Maghahanda ba si Yesuan na supilan ang halimaw na ito? Gayunpaman, ang hayop na ito na gumagawa ng espada ay may espesyal na kakayahan, at kung ito ay mapasuko, ito ay magkakaroon ng maraming gamit. Dahil maaari mong pinuhin ang banal na espada sa iyong sarili upang salakayin ang kaaway, kung gayon, natural, maaari mo ring pinuhin ang banal na espada para sa iyong sariling paggamit. Bagamat may tiyak na pagkakataong mabaigo ang halimaw na ito na naghuhukay ng espada sa pagpino sa banal na espada, kahit na ito ay isang tagapagdalisay, kapag pinipino ang mahiwagang sandata, hindi ba't may pagkakataon ding mabaigo. Si Yesuan mismo ay maaaring hindi ito kailangan, ngunit kung dadalhin niya itong sword forging beast sa Kunlun Divine Domains 9 Direction 60,000 Mirrors at dalhin ito kay Yezam, natatakot ako na makakamit din ito ang magagandang resulta. Siyempre, medyo mahirap din ang paggamit lang ng kapangyarihan ng puppet law para supilan ang halimaw na ito. Sa sandaling ito, nakita ko na sa parehong oras, ang 7 Law Divine Arrows ay bumaba sa gilid ng Sword Forging Beast, ngunit hindi lahat ng 7 Law Arrows ay mga kapangyarihan ng batas, ngunit 4 sa mga ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga banal na ron. Ang 4 na ron na ito ay bumuo ng lambat ng langit at lupa, at sa isang iglap, ang hayop na nagpapanday ng espada ay ikinulong sa isang kulungan ng batas. At ang iba pang 3 puwersa ng batas ay bumuo ng isang paalang na kadena, na muling pinalakas ang hola. Bang bang bang, isang patuloy na tunog ng langgitngot ang nagmula sa hola,
At ito ay ang Divine Beast na nagpupumiglas, sinusubukang makaalis. Bang, bang, bang. Ang hola ng batas ay ibinagsak sa hangin at nanginag, at lumitaw ang isang bitik. Agad na iniyuko ni Yesuan ang kanyang busog, at ilang mga law arrow ang agad na lumipad palabas, muling pinalakas ang hola. Evil Beast, kung sumuko ka sa akin ngayon, kaya kung iligtas ang buhay mo, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpunit nito. Umungol si Yesuan. Ang Sword Forging Beast na ito ay isa ring Divine Beast na matagal ng psychic, kaya naniniwala si Yesuan sa kanyang mga salita, na iintindihan ng Sword Casting Beast na ito. Umuungol. Isang malakas na dagandong ang dumating, at ang halimaw na nagpapanday ng espada ay tumugon kay Yesuan na may sariling galit. Ang malaking puwersa ay patuloy na tumatama sa law cage, at ang nakatutuwang hayop na nagpapanday ng espada, matapos malaman ang intensyon ni Yesuan, ay halatang mas baliw at mas nahihirapan pa. Pag hindi mo tinanggap, ngayong araw na ito, tatalunan kita. Ang Sword Forging Beast na ito ay walang kapangyarihan sa batas, kaya hindi mag-aalala si Yesuan na siya ay makalabas sa law cage. Nakita kong hinayla muli ni Yesuan ang Law Divine Bow, at lahat ng uri ng marahas na kapangyarihan ng batas ay lumipad palabas mula sa Law Divine Arrow sa isang iglap. Ang mabangis na pag-atake ay agad na napuno ang loob ng law cage ng lahat ng uri ng nakakatakot na kapangyarihan. Phew! Ang halimaw na nagpapanday ng espada ay malakas na sumigaw, ngunit hindi natinag si Yesuan. Ang Law Divine Bow sa kanyang kamay ay hindi man lang naalis, ngunit itinapon niya ito ng walang ganap na 0 point sa kanyang kamay. Hindi mabitag ng absolute 0 point ang Sword Forging Beast na iyon ng masyadong matagal, ngunit kahit na ito ay isang kisap mata lamang, sapat na para kay Yesuan na gumawa ng maraming bagay at magpadala ng hindi mabilang na malalakas na pag-atake. Tanggapin mo o hindi? Malakas na tanong ni Yesuan. Ngunit walang ibang sinabi ang hayop na gumagawa ng espada kundi ang umungal. Kung hindi mo tatanggapin, hayaan mo akong magpatuloy. 6 na salita na mantra, nalalabik. Sa malakas na dagandong ni Yesuan, agad na na-activate ang kapangyarihan ni Zuan. Halatang natulala ang katawan ng halimaw na nagpapanday ng espada, ngunit hindi naman talaga ito baldado dahil sa malakas nitong katawan, ngunit nakaranas din ito ng kaunting pinsala. Ang mga mata ng Sword Forging Beast ay sa wakas ay nagpakita ng isang takot na banal na hayop, pagkatapos ng lahat, si Yesuan ay isang salita lamang, at hindi siya gumawa ng anumang iba pang mga paggalaw upang masaktan siya. Paano siya hindi mabigla? Ang hayop na naghahadyas ng tibak ay hindi hanggal, ngunit, higit pa, siya ang pagan na naghahadyas ng espada, hayaan siyang sumuko sa malakas. Ang hayop na naghahadyas ng espada ay hindi masyadong lumalaban, ngunit, pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na 10 milyong taon, ang hayop na naghahadyas ng espada kung nais ng isang tao, ay nasanay na sa kanya, natural na nakasanayan na niya ito. Sa sandaling ito, ang halimaw na nagpapanday ng espada ay tulala, ngunit ang galit nito ay mas mababa. Hindi ito alam ni Yesuan, nang makitang ang Sword Casting Beast ay wala pa ring balak na sumuko, ang pag-atake ni Yesuan ay inilunsad ng isang beses. Banal na pamimilit. Sa pagkakataong ito, direktang ginamit ni Yesuan ang kapangyarihan ng Divine Thought. Ang Sword Forging Beast na ito ay gaano man siya kalakas, ngunit saglit lang siyang nag-cultivate, at imposible para sa kanya na magkaroon ng masyadong malakas na Divine Thought. Pagkatapos ng lahat, ang Sword Forging Beast ay nanirahan sa tuyong dagat na ito, at saan ito makakahanap ng paraan ng paglilinang. Ang malakas na Divine Thought Quotient ay direktang bumaba sa katawan ng Sword Forging Beast, at sa parehong oras, ang boses ni Yesuan ay lumabas. Ikaw, tanggapin mo o hindi? Phew! Sa mahinang dagandong, ang halimaw na nagpapanday ng espada ay gumagawa pa rin ng huling matigas ang ulo nitong paglaban, at ang malakas na Divine Thought na pamimilit ay nagparamdam sa kanya na parang gusto niyang lumuhod, ngunit hindi siya pinahintulutan ng kanyang pagmamataas na gawin iyon. Kabanata 2483, Pagsupil sa Sword Forging Beast. Muling tumaas ang banal na pag-iisip ni Yesuan, at muling lumakas ang kapangyarihan ng pamimilit. Hindi pa rin kumbinsido. Sa pagkakataong ito, ang pamimilit ng mga banal na pag-iisip ay parang isang sangkap na, at si Yesuan ay sumama pa sa layunin ng pagpatay. Ang pasensya ni Yesuan ay halos maubos, at malapit na siyang mamatay sa pasensya.
Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sumuko o mamatay. Boom! Ang kapangyarihan ng pamimilit ng Divine Mind ay naging dahilan upang ang sword-casting beast ay sa wakas ay hindi na makayanan, at direktang lumuhad sa lupa, at kasabay nito, ang isang Sword of Divine Thought ay nakasabit sa itaas ng ulo ng casting sword beast, kasabay nito, ang Low Divine Skill Arrow sa kamay ni Yezuan ay kumikislap, at ang dalawang Divine Swords ay handang bumaril anumang oras. Malinaw, naghahanda na si Yezuan na patayin siya, kung hindi sumuko ang halimaw na ito na. Nagpapanday ng espada, natatakot ako na wala siyang pagkakataong pumili. Tumigil sa pagsasalita si Yezuan, at tahimik na naghintay, kung paano pipiliin ang sword forging beast. Hindi man lang makapagdesisyon si Yezuan, ngunit binigyan siya ni Yezuan ng pagkakataon, kung siya ay matigas ang ulo, hindi patutol si Yezuan na lumunin siya. Gayunpaman, ang mananakmal ay malinaw na hindi hanggal. Matapos mapagtanto na wala na siyang mapagpipilian, hindi na nagdalawang isip ang hayop na nagpapanday ng espada, at direktang pinalabas ang fragment ng kanyang pagkadyos mula sa hola. Sa mahinang pagkinang, ang Godhead fragment ay dahan-daw ang lumutang patungo kay Yezuan, ang mga sulok ng bibig ni Yezuan ay bahagyang kumulo, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, inalis na niya ang Godhead fragment. Kasabay nito, ang lahat ng pag-atake laban sa hayop na nagpapanday ng espada ay nawala saglit. Ang mga host, panipi, isang boses ang pumasok sa isip ng swordsmith. Medyo immature ang boses. Lumalabas na kahit na ang halimaw na ito ay umiral sa loob ng 10-10 milyong taon, ang paglalakbay sa paglilinang nito ay nasa huling 100,000 taon lamang, at ang panahon upang makabuo ng espiritual na karunungan ay mas maikli. Kung tutuusin, isa lamang siyang pagan na nagpapanday ng espada sa simula, at napakadaling bumuo ng espiritual na karunungan. Dahil ikaw ang sword-casting furnace ding, tatawagan kitang Xiaoding, tutal, dito ka lumaki, kaya ano ang espesyal sa lugar na ito? Tanong ni Yezuan sa sword forging beast. Dahil naramdaman ni Yezuan na dahil sinabi niya na ito ang lugar kung saan iniwan ng mga sinaunang kapangyarihan ang pagpanday ng espada, baka may iba pa. Kung babalik ka sa master, ang lugar na ito ay matagal ng desyerto, at ang karamihan sa mga bagay ay nawala, ngunit ang orihinal na master ay umalis sa isang selyadong lugar, marahil ay mayroong ilang espesyal na pag-iral doon. Ang orihinal na master, iyon ang sinaunang kapangyarihan. Sa kasong ito, hindi ko masasabi na talagang may mga pakikipagsapalaran dito. Sige, dalhin mo na ako dyan. Hindi nag-atubili si Yezuan at direktang sinabi sa sword forging beast. Kinuha ng sword forging beast si Yezuan at diretsyong naglakad patungo sa isang malaking bundok. Sa ibabaw, ang bundok na ito ay walang espesyal, ngunit sa pangunguna ng sword-casting beast, natuklasan ni Yezuan na talagang may nakatagong pagbabawal dito. Ang ipinagbabawal na pamamaraan ng pag-aayos na ito ay hindi alinman sa mga bagay na nakita ni Yezuan, malinaw na kabilang ito sa mga pamamaraan ng malayong nakaraan. Ang halimaw na ito na nagpapanday ng espada ay isinama niya si Yezuan, at ayon sa isang tiyak na pattern ng paglalakad, siya ay umuusad pasulong o paatros, kaliwa o kanan, at kung minsan, tumatayo pa. Ngunit ang kakaiba ay nagbago ang tanawin sa harap ni Yezuan. Master, ito po ang tahanan ko, may kakaibang pagbabawal dito, medyo magkakapatong-patong ang mga espasyo. Kung lalakarin mo ang isang tiyak na daan, maaari kang maglakad pa uwi, ngunit kapag nagkamali ka, itutulak ka kaagad palabas. Tumango si Yezuan, bagamat hindi pa nakita ni Yezuan ang ganitong uri ng pamamaraan, nakakita si Yezuan ng katulad, iyon ay magkakapatong na coexistence space. Baka may ganitong lugar din. Sinundan ni Yezuan ang mga yapak ng sword forging beast, at masasabing ang bawat hakbang ay napakaingat, nang walang kaunting pagkakamali. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad, biglang nagbago ang eksena sa harap ng mga mata ni Yezuan. Tuktok ng bundok. Dito, sa tuktok ng isang malaking bundok. Bukod dito, ang bundok ay malinaw na artificial na pinutol mula sa tuktok na posisyon. Gayunpaman, ang tuktok ay hindi talaga wala, ngunit nasuspine. Sa hindi kalayuan dito, nagiging isang hanging island. Tiningnan ni Yezuan ng maigi, ngunit nalaman niyang ang bundok sa ilalim ng kanyang mga paa, kasama ang lumulutang na isla,
hindi ba ito ang malaking bundok na nakita niya noon? Kung walang sword-forging beast na manggenguna, natatakot ako na kahit umakyat si Yezuan sa tuktok ng bundok, hindi niya makikita ang kaunting pagkakaiba. Nakakatakot na bawal, kakaibang lugar. Sa oras na ito, ang lugar kung saan matatagpuan si Yezuan ay desyerto na. Sa harap ni Yezuan, mayroong isang bantan ng lupa, at malabo, nakikita pa rin ni Yezuan ang itsura ng hurno ng paghahagis ng espada. Sa lohikal na pagsasalita, ang pagan na nagpapanday ng espada na itinayo ng sinaunang kapangyarihan ay hindi dapat sirain kahit na pagkatapos ng 10,000 taon. Ngunit pagkatapos ng lahat, sa sandaling ito, ang sword forging furnace ding ay naging isang hayop na, kaya natural na hindi siya maaaring umiral ng mahabang panahon. Sa kabaligtaran, mayroong ilang mga sirang espada at sirang materyales na itinatapon ng random, ngunit ang mga ito ay lubos na napanatili. Sa pagkakataong ito, nang walang mga senadoryas ng system, naunawaan ni Yezuan na ang mga bagay na ito ay lahat ng magagandang bagay. Ang mga materyales na magagamit ng mga sinaunang kapangyarihan upang pinuhin ang banal na espada, kahit na ito ay natira lamang, kahit na ito ay natira, ilagay ito ngayon, ito rin ay isang ganap na sinaunang mapagkukunan. Kaya naman hindi ito pababayaan ni Yezuan. Ding, congratulations sa host, kunin mo ang sinaunang materyal, 7 Knights. Ding, binabati kita sa host, nakuha mo na ang sinaunang materyal, Fenki Immortal Wood. Ding, binabati kita sa host, kunin ang mga sinaunang materyales, ang 8 Desolations at Liuhe Immortal Holy Water. Ang sunod-sunod na system prompt ay paulit-ulit na pumapasok sa isip, si Yezuan ay napangiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, siya ay gumawa ng isang kapalaran. Ang mga sinaunang mapagkukunang ito, hindi pa banggitin ang paggamit, kahit na ginamit ni Yezuan ang mga ito upang lumamon, maaari nilang gawin si Yezuan na mag-udyok sa ilang mga antas. Gayunpaman, hindi ito lalamunan ni Yezuan, dahil ang mga materyal na ito ay lahat ng magagandang bagay, at tiyak na makakalikha sila ng mga banal na sandata, kahit na hindi sila ginagamit upang bumuo ng mga banal na sandata, kung ibibigay sila sa Divine Sword upang lamunin, maaari din nilang gawing evolve ang Divine Sword. Sa makatuwid, ang mga materyales na ito ay direktang isinama sa lumalamon na espasyo ni Yezuan. Gayunpaman, sa mata ni Yezuan, ang mga bagay na ito ay magagandang bagay, ngunit sa mata ng sword forging beast, ang mga bagay na ito ay naging basura. Master, ang basurang ito ay kung saan-saan, ano pa ang silbi ng paghingi mo nito? Magkalat, pinandilatan ni Yezuan ang sword forging beast. Ang ganitong uri ng basura, magkano ang mayroon, magkano ang dumating, nakolekta niya itong lahat ni Yezuan. Ibig mong sabihin may ganyan dito? Oo, Master, may isang bodega sa harap mo, kung saan lahat ng basurang ito at ilang sirang espada ay nakatambak. Hindi maantala si Yezuan, at diretsyong naglakad patungo sa tinatawag na bodega. Ang bodega, sigurado, ay isang bodega, isang malaking batong kuweba na may hindi mabilang na mga materyales na itinapon. Siguro maayos pa rin ang pagkakaayos noon, pero ngayon, matagal nang hindi na pangasiwaan, at natural na sira-sira na. Ancient Emperor God Ingan. Sinasabing wala na ang Ancient Emperor Divine Grace 3, ngunit hindi ko inaasahan na dito ko mahahanap ang Ancient Emperor Divine Grace Root na ito. Bagamat ang Ancient Emperor God Grace Root ay hindi material para sa pagdadalisay ng mga sandata, maaari itong gamitin sa pagukit ng yugto ng batas, na maaaring maging malaking pakinabang sa pagkolekta ng mga punto ng pananampalataya. Panipi, ano ito? Ang tatlong tallest na sungay ng banal na hayop. Ang Tribulation Divine Beast na ito ay sinasabing isang kakaibang banal na hayop, hanggat siya ay nasa paligid, kung gayon kahit na anong uri ng sakuna ito, hindi ito darating, at ang kanyang espesyal ay ang tatlong matutulis na sungay na nagmumula sa tuktok ng kanyang ulo. Ang tatlong matutulis na sungay na ito ay may kakaibang tungkulin ng tao, at ang batas ay maaaring gamitin sa kapangyarihan. Panipi. Kabanata 2484, Pagpapamana ng Sword Forging. Ang itim na globo na ito ay hindi maaaring maging eyeball ng Black Evil Sky King, isa sa 12 makalangit na dragon ng mga sinaunang tao. Paano ito naririto? Kung sakaling ang Black Evil Heavenly Dragon ay lumaban ng ilang celestial race powerhouses ng mag-isa,
sinasabing ang Terran race ay dumanas ng matinding pagkatalo upang salakayin ang Celestial Dragon Clan, na nagbigay ng pagkakataon sa ibang Divine Bee. Heavenly Demon Feather, ito ba ang Heavenly Demon Feather? Ang Heavenly Demons, isang mahiwagang lahi na nawala na, ay hindi inaasahang makikita ang mga balahibo na iniwan nila dito. Tiningnan ni Yezuan ang lahat ng ito sa kanyang harapan ng may pagkamangha. Lahat ng bagay na nagparamdam kay Yezuan na parang pumasok siya sa isang malaking kayamanan. Mayroong patuloy na mga materyales na nilalamon ni Yezuan. Ang mga bagay na ito, kung sila ay kapaki-pakinabang sa mata ng mga sinaunang kapangyarihan, kahit na ang mga ito ay basura, ngunit ngayon, sila ay ganap na magagandang bagay. Para kay Yezuan, isa rin itong magandang pagkakataon na maaaring matugunan ngunit hindi hinahanap. Sinabi ni Yezuan na hindi niya isusuko ang pagkakataong ito. Siguradong aalisin ni Yezuan ang lahat ng mga bagay na ito. Mayroong patuloy na pag-uuri ng mga mapagkukunan, at ang alam ni Yezuan ay natural na aalisin, at ang mga hindi nakakaalam ay makikilala ng system, at ang mga hindi matukoy ay itatago. Gayunpaman, hindi lahat ng mga ito ay kapaki-pakinabang, at maraming mga materyales ang nagiging walang silbi dahil sa kakulangan ng iba pang mga pantulong na materyales. Hoy, sayang, ito ang pangunahing materyal para sa pagpino ng Heavenly Saint God Seal, ngunit ang isa pang espesyal na materyal na mahalaga para sa pagpino ng Heavenly Saint God Seal ay matagal nang nawala. Kahit na makuha ko ang bagay na ito ngayon, hindi ko ito magagamit, sayang, sayang. Kalimutan mo na lang dahil wala akong mahanap na angkop na gamit, kaya hindi ko pwedeng sayangin, langunin mo na lang. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang piraso ng materyal na nahusgahang walang silbi ay direktang kinain ni Yezuan. Ding, binabati kita sa tagumpay ng host, ang kasalukuyang 6 na grado na may mataas na grado na God Emperor Realm. Hindi pinansin ni Yezuan ang mga senadoryas ng pag-upgrade ng system, dahil alam ni Yezuan na natatakot siya na ma-upgrade siya mamaya. Ang isang piraso ng mga mapagkukunan ay mabilis na na-classify, si Yezuan ay nakakuha ng isang malaking bargain sa oras na ito. Maaari itong sabihin na sa oras na ito ang ani ay napakayaman. Kung ihahambing mo ang ani ng sinaunang kalawakan, hindi banggitin na sa sinaunang kalawakan, mayroong maraming mga mapagkukunan sa lahat, kahit na ang dami, imposibleng magkaroon ng napakarami. Natatakot ako na ang ani na ito ay sapat na para sa produksyon ng sinaunang espasyo ng Qin sa loob ng libu-libong taon. Kasabay nito, isa-isang nilamon ni Yezuan ang mga mapagkukunan na inisip ni Yezuan na walang silbi. Dapat mong malaman na marami sa mga mapagkukunan na kinain ni Yezuan ay itinuturing na mga natatanging pag-iral sa God Realm, at ang mga ito ay wala ng buhay. Gayunpaman, nilamon ito ni Yezuan ng walang pag-aalinlangan. Ang halaga ng mga bagay na ito ay hindi masusukat ng mga espiritong bato. Maraming mga malalakas na tao ang may ilang mga espesyal na gawi, kasama ng mga ito, ang pagkolekta ng extinct na mapagkukunan na ito, ang karamihan sa mga malalakas na tao ay gustong gawin ng mga ganitong bagay. Ngunit para kay Yezuan, wala siyang pakialam. Ding, nakalusot ang host, ang kasalukuyang 7th grade high-grade God Emperor Mirror. Kasabay ng pag-uudyok ng system, hindi ko alam kung gaano karaming natatanging mapagkukunan ang nilamon ni Yezuan. Ang bagay na ito ay materyal ng isang banal na hayop, at ang banal na hayop na ito ay tinatawag na espiritu ng buwan. Ito ay isang misteryosong sinaunang banal na hayop, hindi banggitin ang buwan sa banal na kaharian, kahit na ito ay liwanag ng bituin, mahirap makita, ngunit ang espiritong lumalamon ng buwan na ito ay may espesyal na kakayahan, maaari niyang kolektahin ang lahat ng nakakalat na kapangyarihan ng banal na buwan na may kakaibang talento. Noong sinaunang panahon, ang espiritong lumalamon sa buwan na ito ay isang napakabihirang pag-iral, pabayaan na ngayon. Ngayon ang Divine Realm ay natural na wala ng ganitong uri ng Divine Beast na makikita, at ang kanilang Spirit Moonbid. Natatakot ako na si Yezuan ay nilamon ito ngayon, ay ang huling isa sa Divine Realm. Ang Divine Moon Pearl ay hindi gaanong pakinabang, ngunit maaari itong maglabas ng kakaibang liwanag ng buwan, na napakapino at malambot, at may kakaibang epekto sa hitsura ng kababaihan. Sinasabi na kung gagamitin mo ang Spirit Moonbid upang magtayo ng isang palasyo sa ilalim ng lupa, hindi pa banggitin ang pamumuhay sa buong taon, maaari kang pumunta doon paminsan-minsan, at maaari mong itaas ang epekto ng yandan.
Nakakalungkot na ang ganitong bagay ay hindi naiiral sa buong God Realm sa hinaharap. Ang Sword-Forging Beast ay may kahinahinalang tumingin sa amo nito. Sa puso ng Sword-Forging Beast, hindi nito maintindihan ang kagalakan ni Yezuan, at magtataka pa ito kung ano ang mali kay Yezuan. Dapat mong malaman na sa puso ng Sword-Casting Beast, ang mga bagay na ito ay basura lamang, lahat sila ay walang kwentang bagay, ngunit gusto ito ni Yezuan, ito ang hindi maintindihan ng Sword-Casting Beast. Si Yezuan ay halos maghukay ng 3 talampakan sa lupa dito, at natukoy ang lahat ng kanyang nakikita. Iniwan ang mga kapakipakinabang at nilalamon ang mga walang silbi, maging ang mga walang halaga, ngunit hindi sila nasayang, at sila ay itinatago para sa auction sa hinaharap, na tiyak na yaman ng bisitang opisyal. Nang sa wakas ay natapos na ni Yezuan ang lahat ng ito, sinabi ng Sword-Forging Beast kay Yezuan, "Master, sumama ka sa akin. Ang tanging maayos na lugar sa bahay ay dito sa harap. Ang lugar na ito ay ipinagbabawal ng orihinal na may-ari, at hindi ako makakapasok dito, ngunit nakakasigurado ako na hindi ito nawasak." Speaking of which, itong mga lugar sa labas ay hinalughog na. Ang mukha ni Yezuan ay medyo pangit, dahil ito ay nagpapakita na sa orihinal ay marami pang magagandang bagay dito. Siyempre, ilang sandali lang bago makarecover si Yezuan, kung tutuusin, kahit may nagransak sa lugar na ito, hindi ko alam kung ilang taon na ang nakalipas. Bukod dito, malamang na hindi ito artificial, alam mo, ang mga bagay na ito, kahit noong sinaunang panahon, ay lahat ng magagandang bagay, may mga tao man o malalakas na hayop na dumarating dito, ito ay nakatayo sa katwiran na hindi dapat magkaroon ng napakaraming bagay dito. Dalawa lang ang dahilan kung bakit napakaraming magagandang bagay dito. Ang isa ay dahil siguradong mas marami pa ang mga taong nanakawan sa lugar na ito kaysa noong unang panahon, at ang isa pa ay maaaring ang mga taong sumisira sa lugar na ito ay mga bagay na walang katalinuhan. Hindi inisip ni Yezuan ang problemang ito, ngunit direktang sinundan ng Sword-Forging Beast patungo sa ipinagbabawal na lugar na iyon. Dito, isang sinaunang pagbabawal ang itinakda, at sa ilang sandali, hindi napigilan ni Yezuan. Gayunpaman, hindi susuko si Yezuan, dahil mayroong pagbabawal dito, na nagpapatunay na maaaring mayroong ganap na nakatatak sa loob. Ang pag-unawa ni Yezuan sa mga pagbabawal ay maaaring ituring na mabuti, pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang dalubhasa sa pagbabawal. At the same time, isa rin siyang Rune Master, Formation Master, etc., kaya kung gusto mong pag-aralan ang formation na ito, hindi masyadong mahirap, at least mas madali kaysa sa iba. Masasabing kung hindi ito masisira ni Yezuan, natatakot ako na sa buong God Realm, hindi maraming tao ang makakagawa nito. Umupo si Yezuan na naka-cross-legged at nagsimulang mag-isip. Ang isang ito ay isang buong taon. Sa loob ng isang taon, si Yezuan ay nanatiling hindi kumikibo, na para bang siya ay naging isang bato. At ang Sword-Forging Beast ay nasa tabi din ni Yezuan, tahimik na naghihintay kay Yezuan. Sa araw na ito, gaya ng nakasanayan, nakaupo si Yezuan na naka-cross-leg, at ang Sword-Casting Beast ay tahimik na sumulyap kay Yezuan, at nalaman na hindi pa rin kumikibo si Yezuan, kaya handa na siyang lumabas para mamasyal. Ngunit sa sandaling ito, biglang gumalaw si Yezuan. Kabanata 2485, Pagtitiwala ng banal na grasya sa langit na espada. Nakikita ko. Isang mahinang boses, 4 na salita lang. Ngunit ang 4 na salitang ito ay naghihintay ng isang buong taon, at pagkatapos ng isang taon, sa wakas ay naintindihan na ni Yezuan. Sa sandaling ito, hindi man lang pinansin ni Yezuan ang nakapaligid na sitwasyon. Ang Sword-Casting Beast ay sadyang binabantayan ang tagiliran ni Yezuan, at kinokontrol din ni Megatron ang Divine Sword upang gumala sa gilid ni Yezuan ng sabay. Nakita ko si Yezuan na tahimik na tumayo, lumakad sa gilid ng pagbabawal na parang light curtain, at pagkatapos ay direktang ipininta ang kanyang kamay. Isang marahas na liwanag ang sumambulat sa isang iglap, na tumagos sa kalangitan, wika nga, mula sa labas, sa oras na ito, ang buong tuktok ng bundok ay naglalabas ng maliwanag na liwanag. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam kung saan nanggaling ang liwanag na ito. At ito ang tuyong dagat, ang mga sinaunang relikya ng hayop, at hindi ito magiging masyadong bagay na tulad nito.
Nagpatuloy ang liwanag, ngunit dahan-dahang kumupas ang katawan ni Yesuan. Ito ay ang kapangyarihan ng mga bituin. Ang anyo ni Yesuan sa sandaling ito ay hindi ang translucent na estado nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng mga bituin. Lumalabas na ang pagbabawal na ito ay talagang may kinalaman sa kapangyarihan ng mga bituin. Ilang tao ang maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng mga bituin sa banal na kaharian. At hindi ka lamang dapat magkaroon ng kapangyarihan ng mga bituin, ngunit mayroon ka ring mahusay na pag-unawa sa pagbabawal, at may sapat na lakas. Natatakot ako na sa kasalukuyang God Realm, mahirap makahanap ng ilang tao bukod kay Yesuan. Dito, para itong espesyal na ginawa para kay Yesuan. Siyempre, hindi ito posible. Ang tanging paliwanag ay nasa panahong ito ng kapangyarihang magpanday ng espada, marahil ang kapangyarihan ng mga bituin ay dapat na isang pangkaraniwang bagay. Ang liwanag sa kamay ni Yesuan ay nagpatuloy, ngunit ang pagbabawal ay mabilis na nabaligtad. Ang paraan upang buksan ang pagbabawal ay napakasimple, kailangan mo lamang itulak ang pagbabawal upang baligtarin. Dito, marahil, hindi ito isang pagbabawal. Ngunit ito ay isang pintuan lamang. Gayunpaman, ang pinto na ito ay ginawa sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan, at ang kapangyarihan ng mga bituin ay idinagdag, na kung kaya't ito ay ginagawang tila napakamahiwaga, at kahit na hindi masira. Ang ugat ng lahat ay dahil sa kapangyarihan ng mga bituin. Masasabing kung hindi dahil sa Heavenly Tiger, natatakot akong walang magagawa si Yesuan. Itinulak ni Yesuan ang pinto, ngunit pagpasok niya, nalaman niyang hindi ito puno ng kayamanan gaya ng inaakala niya, lahat sila ay isang altar at isang kahon lamang. Tahimik na naglakad si Yesuan, ngunit labis siyang naguguluhan sa kanyang puso, maaaring ang sinaunang kapangyarihang ito, tulad ng isang koleksyon ng mga bagay, ay isang kahon lamang. Kaya ano ang nasa kahon? Sinilip muna ni Yesuan ang kanyang banal na pag-iisip upang matiyak na walang panganib, at pagkatapos ay kinuha niya ang kahon sa kanyang kamay. Nang mabuksan ang kahon, isang multo ang lumitaw. Isa itong matandang nakasuot ng makukulay na battle suit, na may kulay abong buhok at may ngiti sa mukha. Sa wakas ay may tumawag sa aking mana, libu-libong taon ng paghihintay, at hindi walang kabuluhan na ang natitirang kaluluwa ng matanda ay malungkot sa loob ng libu-libong taon. Nagulat si Yesuan sa kanyang puso, anong uri ng cultivation ang kailangan para magawang immortalize ang isang maliit na butil ng patay na kaluluwa sa loob ng libu-libong taon. Dapat mong malaman na dahil wala na ang kapangyarihang magpanday ng espada, natatakot ako na ang pagka-Diyos ay nabasag na, ngunit ayoko, ang isang tipak ng kanyang natitirang kaluluwa ay maaaring immortalize sa loob ng libu-libong taon. Kilalanin ang mga nakatatanda. Magalang na sumaludo si Yesuan sa pawis ng natitirang kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malakas na tao libu-libong taon na ang nakalilipas, at kailangan pa ring igalang ni Yesuan ang ilang puntos. Excuse me, faithful people, kung makapunta kayo dito, ibig sabihin, itinadhana na tayo, wala akong masyadong oras, at ayokong magsalita ng kalokohan, ang nasa loob ng kahon na ito ay ang pamana ko sa pagpapanday ng espada, isa lang sana ang ipapangako mo sa akin, kailangan kong isagawa ang Divine Grace Heavenly Sword. Divine Grace Heavenly Sword, medyo nagulat si Yesuan, hindi niya alam kung paanong ang banal na espada na ginamit ng sinaunang kapangyarihang ito sa loob ng 10-10 milyong taon ay talagang mahusay. Senior, hindi ko alam kung ano ang espesyal sa Divine Grace Heavenly Sword na ito. Divine Grace Heavenly Sword, sa katunayan, walang espesyal, ngunit ito ay isang hiling natin, ang Divine Grace Heavenly Sword na ito, ay gamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya bilang isang pagpapakain, kami ay gumugol ng milyon-milyong taon, ang kapangyarihan ng pananampalataya ng hindi mabilang na mga mananampalataya ay pinaikli, ang Heavenly Sword na ito, ay kumakatawan sa isang pananampalataya, isang paniniwala sa mundo, napakababang tao, ang iyong kasalukuyang panahon ay napaka-imposible para sa iyong pag-unlad, antas ng mga bagay, ngunit nais kong sabihin sa iyo, maliit na tao, huwag maliitin ang kapangyarihan ng pananampalataya, tanging ang kapangyarihan ng pananampalataya, ito ang pinakadalisay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ba ng pananampalataya ang kapangyarihan ng paglilinang? Si Yesuan ay lalong hindi maintindihan, kung tutusin, ang paniniwalang halaga na ginagamit din ni Yesuan, ngunit hindi niya nakita na magagamit niya ito para sa paglilinang,
ngunit alam din ni Yezuan na imposible para sa matandang ito na linlangan ang kanyang sarili. Kaya, dahil ba sa sinabi ng matanda na ang mana ay nasira, o dahil ba sa sarili niyang lakas ay hindi sapat upang maunawaan ang pagkakaroon ng antas na iyon? Hindi. Gaanong alam ni Yezuan, syempre, hindi ito masyadong makontrol ni Yezuan, itong banal na grasyang makalangit na espada, dahil ito ang hiling ng kapangyarihang ito sa paghahagis ng espada, si Yezuan ay may mana ng iba, kaya wala itong maitutulong sa iba na gumawa ng makalangit na espada. Okay, Senyor, ipinapangako ko sa iyo, hanggat mayroon akong kakayahan, tiyak na papandayin ko itong Divine Grace Heavenly Sword. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang kapangyarihang panghuhuwad ng espada ay nagsabi ng tatlong magagandang salita ng sunod-sunod, at pagkatapos ay nagpatuloy, sa ganitong paraan, ako ay naganhawahan, ang aking mga labi ng natitirang kaluluwa ay tinatakan ko ng isang espesyal na pagtuklas, gaano man karaming mga bagay, hindi ko alam, sa katunayan, makikita mo ako bilang isang liham lamang, ngayon, dahil nakuha mo na ang mana, kung gayon ang aking gawain ay natapos din. Panipi, pagkatapos sabihin iyon, ang tipak ng natitirang kaluluwa ay naging isang maliit na liwanag ng bituin at nawala. Yumukod muli si Yezuan sa natitirang kaluluwa, at pagkatapos ay kinuha ang kahoy na kahon. Malinaw, ang kahon na gawa sa kahoy ay hindi nangangahulugang gawa sa ordinaryong kahoy, kung hindi, hindi ito magiging immortal sa libu-libong taon. Nakakalungkot na ngayon ay hindi alam ni Yezuan kung anong uri ng material ang kahon na ito. Sa kahon, may bamboo slip. Ang paraan ng forging ay nakasulat sa bamboo slips, ngunit hindi na ito ginagamit. Gayunpaman, may kakaiba sa bamboo slip na ito, iyon ay, napakaraming bagay na maaaring maitala. Marahil, ito ay dahil sa mga oras na iyon, ang ganitong uri ng bamboo slip ay ang pinakamaraming nakapagtala ng mga bagay. Mabilis na tinanggap ni Yezuan ang kaalaman tungkol sa pagpapanday ng banal na espada sa loob. Espesyal din ang sword forging power na ito, at maaari lamang nitong ihagis ang lahat ng uri ng divine sword. Masasabing kaya niyang magpanday ng lahat ng uri ng dekalidad na divine sword, at maraming katangian ang hindi na magagamit ngayon. Pinag-isa sila ni Yezuan bilang sinaunang banal na sundalo. Ang paraan ng pagpapanday ng sinaunang banal na sandata, natatakot ako na ito ay pataas at pababa sa kaharian ng Diyos, at ito ay nag-iisa. Tahimik na itinulak ni Yezuan palabas dito, sa mundong ito na nabuklod sa 10-10 milyong taon, ayaw ni Yezuan na sirain ito. Tara na, shouting, umalis na tayo rito. Direktang umalis si Yezuan sa espesyal na lugar na ito kasama ang sword casting beast. At nang umalis siya, madali niyang tinakpan ang lahat ng aura dito. Masasabing bukod kay Yezuan at sa sword forging beast, imposibleng makapasok dito ang sinuman. Dahil kung gusto mong pumasok sa espesyal na espasyong ito, kailangan mo ang espesyal na footwork na iyon, at muling pinalubhan ni Yezuan ang pagbabawal dito, masasabing walang makakaalam kung ano ang espesyal dito. Kabanata 2486, Pagpapalakas ng Divine Sword of Slaughter. Sa pamanang ito na nagpapanday ng espada, hindi mawawala ng kabuluhan si Yezuan para sa paglalakbay na ito sa tuyong dagat, kahit na wala nang mapapala si Yezuan mamaya, kumikita na si Yezuan. Matagal nang nawala ang paraan ng pagpapanday ng mga sinaunang banal na sandata na naitala sa manang ito sa pagpapanday ng espada. Siyempre, ang mga materyales na kailangan ay napaka-espesyal din. Masasabing ang pinakamababang antas ay nangangailangan ng mga sinaunang yaman. Sa kabutihang palad, ang Yezuan's devouring space ay maaaring magbigay ng mga mapagkukunang ito, kaya hindi siya matatakot sa anumang bagay. Matapos lumayo roon si Yezuan, hindi niya ipinagpatuloy ang paggalugad sa tuyong dagat, ngunit nakahanap ng isang malayong lugar, inayos ang pagbabawal at pagbuo, nagtayo ng sword casting furnace, at naghanda sa paghagis ng espada. Siyempre, hindi siya nagpapanday ng espada, ngunit pinalalakas ang espada ng pagpatay sa mga Diyos. Ang divine sword ay napakalakas na, ngunit ayon sa mga talaan ng pamana ng sword casting, nalaman ni Yezuan na ang divine sword ay mayroon pa ring maraming pagkukulang. Sa pagkakataong ito, ang layunin ni Yezuan ay isama ang porma sayon sa divine sword. Siyempre, ang pinagsama-samang porma sayon ay hindi nangangahulugang idol,
ngunit isang espesyal na porma sayon na tinatawag na 1 to 10,000. Ang epekto ng porma sayon na ito ay kapag na-deploy na ito, maaari nitong gawing 10,000 ang isang espadang pumatay ng Diyos. Sa sandaling matagumpay, ang mga benepisyo ay hindi maipaliwanag. Shao Ding, Shenmue Sword Squire, Megatron, tingnan mo ako, walang pwedeng mang-istorbo. Nagutos si Yezuan sa Sword Forging Beast at sa iba pa, at pagkatapos ay tinataka ng gilid na kuweba at ikinulong ang sarili sa loob nito. Ang pagsasanay ng mga espada sa kuweba ay hindi magkakaroon ng kaunting epekto, at maiiwasan din ito ang ilang mga nakakagambalang bagay kapag nagsasanay ng mga espada, tulad ng liwanag, tulad ng tunog. Sunog. Gamit ang kanyang kamay, isang makukulay na apoy ang agad na bumangon sa sword furnace, at ito lamang ang pinakamababang antas ng apoy, ang makulay na Zuan Wu. Ito ay ang apoy lamang na ginamit ni Yezuan upang linangin ang hurno. Sa pagkakataong ito, kailangan ni Yezuan na gumamit ng buong 12 iba't ibang apoy. Bawat isa sa mga apoy na ito ay masasabing napakabihirang natuto ng isang salita mula sa Zuan, para sa isang salita na natutunan ni Yezuan, para sa Zuan mana. Kasama sa inheritance ng sword forging na ito ang pamana ng mga apoy, materyales, porma sayon, rune, at iba pang aspeto. Ito ay hindi lamang ang mana ng espada. Kung wala kang sistema, intindihin mo na lang ang mga bagay na ito, hindi daan-daan o libu-libong taon, hindi mo na kailangang isipin pa. Ang apoy ay dahan-daw ang nagsimulang magbago, at isang grupo ng mga espesyal na mapagkukunan sa kamay ni Yezuan ay itinapon sa sword furnace ng walang pag-aalinlangan, at ang pamatay Diyos na espada ay tahimik na nakabitin doon, tahimik na naghihintay. Ang pagsasanay na ito ay isang buong 7,749 na araw. Ang 49 na araw ay hindi isang mahabang panahon, ngunit sa kasamaang palad, ito ay sapat na upang makaakit ng maraming bagay. 3 araw na ang nakalipas, naramdaman na ni Yezuan ang kakaibang paggalaw mula sa labas ng mundo. Sa totoo lang, may umaatake sa gate ng bundok. Ngunit sa oras na iyon, ang pagsasanay sa espada ni Yezuan ay nasa pinakakritikal na yugto, kaya hindi niya kayang tiisin ang kahit katiting na pagkaantala, at maaari lamang niyang baliwalain ito. Sa sandaling ito, sa labas ng kuweba ni Yezuan, mayroong mahigit 100 malalakas na tao. Bagamat sinasabing ang mga sinaunang relikya ng hayop ay nagsasanay sa pangangatawan, ang mga ito ay lubos na hinahabol ang mga banal na sandata. Para sa kanila, ang isang mahusay na banal na sandata ay mas kaakit-akit sa kanila kaysa sa hindi mabilang na mga sobrang ehersisyo. 3 araw lamang ang nakalipas, mula sa kuweba na ito, isang pagsabog ng layunin ng espada ang sumabog, at noon ay nagpraktis si Yezuan ng kanyang espada, dahil hindi niya tinakpan ang layunin ng espada na lumabas sa oras. Ang layunin ng espada ay lubhang matalim. Espada lang ang hangarin nito, ngunit tila kayang hatiin ang langit at lupa. Sa makatuwid, ang mga sinaunang beast powerhouse na ito ay sumugod ng walang pag-aalinlangan. Ngunit pagdating nila, nakita nilang may 3 nakaharang na nilalang sa kanilang dinadaanan. Isang espada, isang gawa-gawang hayop, isang tao. Ang espada ay natural na binago ni Megatron, ang banal na hayop ay ang espada na hayop, at ang tao ay ang banal na kahoy na tibak na tagapaglingkod. Ang master ay nagsasanay ng mga espada, at ang mga walang ginagawa ay ipinagbabawal na pumasok. Nagsalita ang halimaw na nagpapanday ng espada at diretsyong tumayo. Ngunit kung saan ang mga malalakas na tao ay masyadong nagmamalasakit. Sa mga mata ng sinaunang mga labi ng hayop, ang banal na tibak ay likas, at walang ganoong bagay na nagsasanay sa espada. Dahil maraming mga sinaunang banal na sundalo ang natitira sa tuyong dagat, kaya ang mga sinaunang labi ng hayop ay palaging iniisip na ang mga banal na sandata na kanilang kinuha ay lahat ay ibinigay ng Diyos. Sa sandaling ito, narinig ko na ang ilang mga tao ay nagsasanay ng mga espada, at hindi sila pinahihintulutan na pumasok, sila ay sumasang-ayon, at iniisip nila na ang espada na hayop ay isang dahilan lamang upang mahanap ang basta-basta. Sword practice. Bakit wala tayong narinig na sword practice? Tanga kayo, mga kapatid, sumugod kayo, tiyak may tinatago silang sariling magic weapons. Sinabi nga ng Ancient Beast Relic na hindi sila bobo. I guess maniniwala sila. Gayunpaman,
ang mga taong ito ay kulang na sa kanilang mga ulo, kaya't hindi nila maiwasang sabihin ito, at direktang mag-shoot. Ang Shenmue Sword Servant ay may malakas na kakayahan sa pagtatanggol, at sa sandaling ito, hindi siya mahuhuli sa paghaharap sa mga labi ng mga sinaunang hayop. At ang anyo ng Megatron Transformation Divine Sword, Wandering Support, Sword Forging Beast Support mula sa malayo, silang tatlo ay nagtulungan, ngunit halos hindi sila makalaban. Sa kasamaang palad, ito ay isang sama ng loob lamang. Habang umuusad ang labanan, malinaw na nabigla ang tatlo. Ngayon, makalipas ang 3 araw, nanghihina na ang Sword Forging Beast, at maging ang mga binti nito ay nanginginig, halatang malubhang na sugatan. Tungkol naman kay Megatron, hindi niya alam kung ilang beses na siyang nabugbog para mapalitan ang kanyang magic weapon form. Buti na lang medyo magaling ang Shenmue Sword Squire, pero sa kasamaang palad, medyo magaling lang ito, at sugatan na siya sa buong katawan sa sandaling ito. Boom! Isang kulog na Diyos ang umalangaw-ngaw. Ito ay ang kapangyarihan ng banal na kulog. Ang kapangyarihan ng banal na kulog na iyon ay biglang bumaba, at sa isang suntok, nahati nito ang buong tuktok ng bundok sa isang pulbos sa isang suntok lamang. Ito pala ay ang Divine Sword na sa wakas ay nabuo, at sa sandaling ito, ito ang naging dahilan upang gawin ng Heavenly Thunder ang panghuling pagsasama-sama. Ang Heavenly Thunder Sword Cultivation ay ang pinakakaraniwang paraan sa mga kapantay ng sword casting na nakuha ni Yezuan, at kung mas malaki ang kapangyarihan ng Heavenly Thunder, mas maganda ang epekto. Ang kapangyarihan ng pagsira sa mundo sa wakas ay nagpatigil sa mga sinaunang labi ng hayop na iyon sa kanilang paggalaw at tumingin sa kuweba ng may kainahinala. At may lumalabas din na figure. Hakbang-hakbang, ang figure ay lumakad ng maluwag, na may mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Guro, sa isang iglap, ang Sword Forging Beast at ang tatlo pa ay agad na bumalik sa tabi ni Yezuan, at direktang inalis ni Megatron ang kanyang magic weapon form at nagtago sa katawan ni Yezuan. Ang Shenmue Sword Attendant ay nagbabantay pa rin sa harap ni Yezuan, ngunit mahinang sinabi ni Yezuan, "Okay, maaari ka ring bumaba at magpahinga, at ipaubaya sa akin ang natitira." Panipi. Lahat ng tao mula sa Ancient Beast Relic Clan ay tumingin kay Yezuan, medyo nalilito, ngunit nakikita nila ang espesyal na katangian ng Divine Sword sa likod ni Yezuan. Ibigay ang mga banal na sundalo, iligtas ka sa kamatayan. Sinabi ng isang sinaunang Beast Remnant powerhouse na may hiwa ng ginto. Sa kasamaang palad, ito ay isang malakas na pag-atake na sumagot sa kanya. Maghanap kayo ng kamatayan. Hindi kailanman naging mabuting bully si Yezuan, lalo na kapag may nang-aapi sa kanya, at higit pa rito, lahi siya ng dayuhan. Realm of Eternal Night. Sa isang iglap, ang lahat ng mga powerhouse ng Ancient Beast Relic Clan ay sabay-sabay na nawala ang kanilang paningin, at hindi sila makakakita ng anuman kung hahayaan silang maging malakas sa pisikal, ng walang banal na pag-iisip, at sa kaharian ng walang hanggang gabi. Ako, hindi ko makita. Patayin, patayin. Ang dilim, ang dilim. Ang mga taong ito ng Ancient Beast Relic ay sumisigaw, hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari, kaya naglalabas sila sa kanilang sariling paraan. Kabanata 2487 1-10,000. Nakakalungkot na hindi natuloy ang pag-atake ni Yezuan, dahil naghihintay si Yezuan, naghihintay na tumugtog ang Divine Sword sa huling hakbang. Gusto ni Yezuan na gamitin ng mga taong ito bilang sword test para sa Divine Sword Killer. Ang tunog ng makalangit na kulog ay patuloy na dumarating, ang makalangit na espada ay dumaranas ng makalangit na kapigatian na pagmamay-ari niya, ang makalangit na kulog ay gumugulong, bawat kilusan ng kulog ay gagawing mas pinalapot ang makapatay ng Diyos na espada, at habang lumilipas ang panahon, nang bumagsak ang makalangit na kulog, ginawa na nito ang pagpatay ng Diyos na espada na ang huling mga pattern ng Ye ay patuloy na lumilitaw sa katawan ng mga pattern ng X, ang mga pattern ng Ye ay patuloy na lumilitaw sa katawan ng mga ito, sa pagkakataong ito. Runes. Ang Reinforcement Rune ay nasa ibabaw ng Godslayer's Sword, at ito ang pangunahing medium para sa Godslayer na magkaroon ng 10,000 Swords clone. Ang mga pamamaraan ng rune na ito ay malamang na matagal nang nawala. Ang rune ng Rune Clan at ang rune na ito ay sa panimula magkaibang bagay. Ang mga rune ay napakasimple, marahil ay ilang simpleng linya lamang, mayroon silang kakaibang gamit. Ang kapangyarihan ng mga rune ay hindi nangangahulugang simple,
ngunit nakakalungkot na ang paraan ng paggawa ng mga rune ay makikita lamang sa pagbuo ngayon. Ang mga rune na nabanggit sa sandaling ito ay hindi simpleng rune, ngunit sinaunang rune. Ang mga kanji tanging linya at simpleng pamamaraan ay ang mga pangunahing paraan upang bumuo ng mga sinaunang rune. Ang kapangyarihan ng makalangit na kulog na nararanasan ng espadang pumapatay ng Diyos sa sandaling ito ay patuloy din na nagpapadalisay sa mga rune na iyon, at sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga rune na higit na pinalapot, ang espadang pumapatay ng Diyos ay huwad sa pagkakataong ito ay maituturing itong isang tunay na tagumpay. Masasabing ang dahilan kung bakit ang huling prosesong ito ay kailangang humiram ng kapangyarihan ng banal na kulog ay dahil din sa gusto ni Yesuan na gamitin ang sarili niyang lakas para palakasin ang rune na iyon, imposible lang. Ang kulog ay kumikislap ng tuloy-tuloy, kung ang Nether Tribulation ay nakatagpo ng gayong banal na kulog, pabayaan ang gayong kadena ng banal na kulog, kahit na ito ay isa lamang sa mga nakapaloob na kapangyarihan, walang kapangyarihang lumaban. Ang kapangyarihan ng banal na kulog na ito, masasabing kahit personal na lumaban si Yesuan, hindi niya kayang labanan ang maraming paraan. Gayunpaman, ang naranasan ng Divine Sword ay 999 na Divine Thunders. Ang bilis kung saan dumaong ang banal na kulog ay napakabilis. Ito ay sinasabing mabagal, ngunit sa katunayan, ito ay oras lamang ng kalahating haligi ng insenso, at ang oras ng kalahating haligi ng insenso ay lubhang mapanganib, masasabing anumang oras, ang espada ng pagpatay sa mga Diyos ay may posibilidad na masira. Ngunit paano ang Divine Sword na mga ordinaryong Divine Sword, kaya, ang Divine Sword ay nagtiyaga. Naglaho ang kulog, at ang espadang pumatay sa Diyos ay bumalik sa kamay ni Yesuan. Hawak ni Yesuan ang Divine Killing Sword, at tila walang pinagkaiba, ngunit alam niya na ang Divine Killing Sword ay dumanas na ng malaking pagbabago. Panahon na para subukan ang bagong kakayahan ng Divine Sword na gawing 10,000 ang isa. Gusto kong makita kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ang Divine Sword na ito ngayon. Excalibur, laslasan mo ako. Ang Divine Sword ay nasa kalagitnaan ng hangin, nagiging 1,000 multo. Ito ay hindi isang pantasya ng banal na paghalay ng kapangyarihan, ngunit isang tunay na pag-iral, isang replika na katawan na binuo gamit ang kapangyarihan ng ilang mahiwagang batas. Boom! Dumagundong! Dumagundong! Sa isang iglap, ang maraming Ancient Beast Relic clansmen na lihim na nakulong sa Eternal Night Realm ay dumanas ng matinding dagok na hindi nila naisip. Sa kalangitan, ang sunod-sunod na mga espadang pumapatay ng Diyos ay naging mga streamer, at direktang sumugod sa mga sinaunang nalalabing angka ng hayop. Sunod-sunod, ang ilaw ng espada ay konektado, at walang puwang. Poof! Gaano man kalakas ang katawan nitong sinaunang hayop na natitira, paano talaga nito magagawang labanan ang talas ng espadang pumatay sa Diyos? Dapat mong malaman na sa pagkakataong ito ang Divine Sword Divine Thunder Cultivation ay naging mas matalas din sa kanya. Isa-isang napasok ang mga labi ng mga sinaunang halimaw, at marahil hanggang sa mamatay sila, hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Sa kaharian ng walang hanggang gabi, wala silang makita, kaya tahimik na lamang nila itong matiis. Nang bumagsak ang huling Divine Sword, sa wakas ay umatras si Yesuan mula sa Eternal Night Realm. At sa sandaling ito, ang nasa harap ni Yesuan ay isang wasak na mundo, at marami sa mga sinaunang nalalabing angkan ng hayop ang aktwal na direktang hinati ng Divine Sword. Ang kapangyarihan ng terorismo ay isa lamang pagpapanday, ngunit pinapataas nito ang kapangyarihan ng espadang pumatay ng Diyos ng maraming beses. Ang kapangyarihan nitong pamana ng Sword Forging ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Yesuan. Ang pagkuha ng pamana na ito ay maaaring mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagkuha ng ilang makapangyarihang supernatural na kapangyarihan. Lamon, sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, nilamon ni Yesuan ang mga sinaunang relic ng hayop, pagkatapos ng lahat, ang mga bangkay ng mga sinaunang relic ng hayop na ito ay mayroon pa ring gamit. Ding, nag-prompt ang system, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang 8th grade high-grade God Emperor Realm. Mag-upgrade ng 2 antas sa isang hilera. Ang paglamon na ito ay talagang nagpapataas kay Yesuan ng 2 magkasunod na antas. Makikita na ang mga sinaunang halimaw na ito ay pawang malalakas, ngunit sa kasamaang palad, nililinang lamang nila ang kanilang pisikal na katawan,
kaya sa harap ng espadang pumapatay ng Diyos, wala silang kakayahang lumaban. Napabuntong hininga si Yesuan na may emosyon sa kanyang puso sa oras na ito, nililinang lamang ang pisikal na katawan, gaano man kalakas ang pisikal na katawan na ito, sa kasamaang palad, ito ay may depekto pa rin. Kung ang parehong bilang ng malalakas na tao ay nagtataglay ng kapangyarihan ng batas, kung gayon marahil, kahit na magagamit ni Yesuan ang kapangyarihan ng Divine Sword upang patayin sila, tiyak na hindi ito magiging ganoon kadali, at kahit na hindi niya ito nakuha ng tama, si Yesuan ay kontrapapatayin. Narinig ni Yesuan na ang lakas ay hindi dapat masyadong sakam, kasakiman at ngumunguya ng sobra. Ang pinakamagandang paglilinang ay ang makapili ng angkop na landas at pagkatapos ay pumunta sa lahat ng paraan. Ngunit sa sandaling ito, may ibang ideya si Yesuan. Ang kinakailangan ng titulo ng korona sa harapan ay upang makabisado ang higit na kapangyarihan, maging ito ay isang subprofesyon o bilang ng mga batas, mas maraming kapangyarihan, mas malakas ang kapangyarihan. At ngayon ang resulta ng eksklusibong pisikal na handog ng Ancient Beast Relic Clan ay inilagay din sa harap ni Yesuan. Marahil, sa banal na kaharian, ang tinatawag na katotohanan ng pagiging sakam at labis na ngumunguya ay walang saysay. Sa banal na kaharian, kung gusto mo ng mas makapangyarihang kapangyarihan, ang pinakasimple at pinakadirektang paraan ay ang paglinang ng higit pang mga pagpipilian, maging ito ay supernatural na kapangyarihan, kapangyarihan ng batas, o isang sub-propesyon. Ang pagkakaroon ng mas maraming mga pagpipilian ay tila ang pinakamahusay na paraan upang linangin sa banal na kaharian. Siyempre, bagamat may ganoong pakiramdam si Yesuan, kung ito ay gagana o hindi ay hindi naman. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang isang henyo, imposibleng magkaroon ng labis na kapangyarihan sa isang pagkakataon, at kung siya ay maglilinang ng labis, gaano man kalakas ang henyong talento na iyon, hindi sapat na gamitin ito. Siyempre, sa tradisyon ng God Realm, walang sino man ang talagang maglilinang ng labis. Gayunpaman, ang pangunawa ni Yesuan ngayon ay nagsasabi kay Yesuan na tila may mga benepisyo pa rin sa paglilinang ng higit pa. Terena, umalis ka na dito. Ikanaway ni Yesuan ang kanyang kamay, direktang inalis ang Divine Wood Sword Attendant, at naglakad palabas kasama ang Sword Casting Beast. Sa unahan, patuloy na hinanap ni Yesuan ang sinaunang halimaw upang patayin. Tutal, ang sinaunang hayop ay napakadaling patayin. At ang halaga ng karanasan ay hindi mababa, kung hindi mo sila papatayin, ano ang iyong papatayin? Hanggang, ang mga aksyon ni Yesuan ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng tunay na powerhouse ng sinaunang halimaw. Sa araw na ito, nilaslas din ni Yesuan ang sinaunang hayop tulad ng dati, at pagkatapos ay nilamon ang bangkay upang mapabuti ang kaharian. Gayunpaman, biglang nagdilim ang kalangitan, at mula sa langit, isang malaking itim na anino ang nahulog. Ito ay isang kakaibang mekanikal na gusali, tulad ng isang atik na maaaring lumipad. At ang nagtulak sa kanila ay hindi banal na kapangyarihan, o ang kapangyarihan ng batas, kundi tatlong kakaibang hitsura na mga ibon. Ang tatlong malalaking ibon na ito ang patuloy na nagpapakpak ng kanilang mga pakpak at dinala ang atik dito. Kabanata 2488, ang lakas ng sinaunang hayop general. Pagkalapag ng atik, isang sinaunang halimaw ang lumabas dito. Ang sinaunang hayop na ito ay hindi gaanong naiiba sa ibang mga sinaunang hayop sa ibabaw, ang tanging nasuri ko ay mas malaki pa siya, at nakasuot din siya ng baluti na gawa sa hindi kilalang mga materyales. Sa likod ng sinaunang halimaw na ito, mayroon ding isang pangkat ng mga sinaunang sundalong halimaw. Nang makita ng mga sundalong ito si Yesuan, agad nilang sinabi, "General, itong kakaibang lalaki na ito ang nanghuhuli sa ating mga angkan." Panipi, checkmate, mga general ng sinaunang hayop. Ang paghahati ng lakas ng mga sinaunang halimaw ay iba sa Divine Realm, kaya ang kanilang pagkakakilanlan ay karaniwang direktang ginagamit bilang simbolo ng kanilang lakas. Sa panahong ito, masasabing pinapatay ni Yesuan ang mga sinaunang sundalo ng hayop o ordinaryong sinaunang hayop. General, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ko ito. Ang pagpatay sa panahong ito ay naging dahilan upang ang mga labi ng sinaunang hayop ay hindi nagbigay pansin dito, at kahit na minamaliit ang kaaway. Sa mga mata ni Yesuan, ang sinaunang hayop ay
Isang karanasan lamang na medyo madaling patayin. Kahit na ang ganitong uri ng pag-uugali ay medyo hindi patas para sa sinaunang hayop, pagkatapos ng lahat, ang sinaunang hayop ay isang sinaunang hayop, hindi isang tao, kaya sa puso ni Yesuan, natural na walang pasanin. Parang kung nakatapak ka ng langgam sa lahat ng oras, hindi ka pa rin ba mapalagay? Kahit na ang lakas ng sinaunang hayop ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa mga langgam, ito ay nararamdaman. Sino ka? Bakit mo pinapatay ang mga tao ko? Gusto mo bang mamatay? Tatlong sunod-sunod na tanong ang magpapakumbinsi lamang kay Yesuan sa kamangmangan ng mga lalaking ito. Hindi masyadong pinapansin ni Yesuan ang sinaunang Beast General sa kanyang puso, at hindi man lang siya nag-abalang magsalita ng walang kaparirikan, kaya diretsyo niyang piniling kumilos. Excalibur, atake. Ang kakayahan ng Divine Sword na mag-transform sa 10,000 ay masasabing napakasarap sa tuyong dagat na ito, kaya hindi na ito inisip ni Yesuan, at direktang naglunsad ng pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, ang resulta ay lampas sa inaasahan ni Yesuan. Hindi gumagana ang mga pag-atake. Ang Divine Sword ay naging 10,000 swordlights at patuloy na sumugod patungo sa sinaunang Beast General, ngunit sa huli, ang pag-atake ay hindi epektibo. Ang lahat ng mga pag-atake ay tumama sa sinaunang Beast General, ngunit ang sinaunang Beast General ay hindi man lang nag-abalang gumalaw, at hinayaan ang pag-atake ng pamatay Diyos na espada, ngunit hindi siya nag-iwan ng anumang marka sa banal na hayop ng sinaunang Beast General. Marahil, ang tanging resulta ng labanan ay ang armor ng sinaunang halimaw na general ay nasira. Ang lakas ng loob mong saktan ang sandata ko. Sa mga salitang ito, direktang sinampal ng sinaunang Beast General si Yesuan ng isang suntok. Napakakakaiba na halos wala ng oras si Yesuan para mag-react. Ayos lang, konti na lang. Nag-react pa rin si Yesuan sa oras, ngunit may oras lang siyang umatras ng ilang hakbang. Ang bentahe ng pag-atras ng ilang hakbang ay ang suntok ay hindi direktang tumama kay Yesuan, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala itong epekto. Fist style lang iyon, ngunit nakaramdam ito ng sobrang lakas ng pressure kay Yesuan, at hindi niya napigilan ang pagluwa ng subaw ng dugo. Ang sinaunang Beast General na ito ay masyadong malakas, napakalakas na kahit na may estilo siya ng kamao, maaari siyang magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Inalis ni Yesuan ang paghamak sa kanyang puso, sa pagkakataong ito, alam niya na sa tuyong dagat na ito, mayroong isang nakakatakot na pag-iral. Ituloy ang laban. Kung alam mong hindi mo kayang lumaban, at kailangan mo pa ring lumaban ng may pag-aatubili, kung gayon si Yesuan ay tanga. Sa sandaling ito, si Yesuan ay patuloy na mabubuhol doon, isang suntok lang, ngunit alam na ni Yesuan ang lakas ng sinaunang Beast General na ito. Retreat, crazy retreat, hindi nang ahas si Yesuan na mag-antala. Ang ilang bagay ay dapat maging mapagpasyahan, ang unang contact, dahil alam na ni Yesuan ang kapangyarihan ng apoy na ito, kung gayon bakit patuloy na lumalaban si Yesuan, at wala siyang mahanap. Tumatakas sa kahihiyan, si Yesuan sa oras na ito, nasaan pa rin ang poster ng pagpatay sa mga sinaunang halimaw sa kalooban kalahating punto na ang nakalipas, si Yesuan sa oras na ito, para sa sinaunang Beast General, natatakot na siya sa ilang puntos. Ang kanyang sariling pag-atake ay walang epekto, ngunit ang pag-atake ng sinaunang Beast General, kahit na ito ay isang random na suntok lamang, ay maaaring maging lubhang hindi komportable kay Yesuan. Iyan ang agwat, ang malaking agwat. Sa makatuwid, walang pagpipilian si Yesuan kundi tumakas. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng panahong ito ng pagpapabuti, si Yesuan ay na-upgrade na ng mas maaga, at sa sandaling ito, si Yesuan na ang pinakamataas na God Emperor Realm ng 9 grades. Ang 9-rank pick God Emperor Realm, isang hakbang na lang mula sa pag-promote sa Divine Venerable Realm, ang unang layunin ni Yesuan ay umalis dito pagkatapos na umabant sa Divine Venerable Realm, ngunit ngayong lumitaw ang isang sinaunang Beast General, kailangan niyang baguhin ang isip ni Yesuan. Tila ang tuyong dagat na ito ay nakalista bilang isang kaharian ng Demon God Divine Domain, at maging ang Diyos na Panginoon mismo ang nagdala ng mga tao, at bumalik din siya, hindi nang walang dahilan, pagkatapos ng lahat, ang isang general ay may ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban, at dapat mayroong iba pang malalakas na tao na higit sa general, tulad ng commander, tulad ng hari.
At hindi alam ng malalakas na taong ito kung gaano sila kalakas. Sa pangkalahatan, kahit na ang individual na pagsasanay ay mahina, ngunit hindi bababasa, mayroon pa rin itong malaking kalamangan sa maagang yugto, at hindi ito madaling harapin. Mabilis na umalis si Yezuan, dahil hindi niya kayang labanan ang sinaunang Beast General na ito sa ngayon. Masasabing kung gusto ni Yezuan na umalis, kahit na maraming sinaunang hayop, imposibleng pigilan siya, at imposibleng pigilan ng isang sinaunang general ng hayop si Yezuan. Paulit-ulit na kumikislap ang figure ni Yezuan, at dahil lamang sa walang katapusang teleportasyon, ang sinaunang Beast General ay walang magawa. Ang Ancient Beast General, anuman ang mangyari, ay nakakalakad lamang, ngunit si Yezuan ay nag-teleport ng wireless, hindi lamang mali-mali, ngunit napakabilis din, masasabing ang Ancient Beast General ay wala kahit kalahating punto, kaya maaari lamang niyang sundan si Yezuan at kumain ng abo. Crazy linkage, si Yezuan ay umatras ng 1,000,000 milya, ito ay maituturing na tunay na kaligtasan. Hindi ko alam kung ito ay dahil hindi talaga plano ng Ancient Beast General na tugisin si Yezuan, o kung ito ay dahil ang Ancient Beast General ay hindi makasabay sa mga galaw ni Yezuan. Sa madaling salita, nang si Yezuan ay umatras mula sa million miles, malayo na siya sa Ancient Beast General. Nang si Yezuan ay tumatakbo, hindi siya pumili ng direksyon, ngunit sumulong ng random, ngunit umatras siya patungo sa paligid, at walang malay, si Yezuan sa sandaling ito ay muling napakalayo mula sa lugar ng dilaw na buhangin. Sa kanyang pag-iisip, nakita na ni Yezuan ang gilid ng dilaw na lugar ng buhangin, at pagdating niya rito, huminto si Yezuan sa pagsulong. Ano ang susunod? Pumili ka ba ng bagong direksyon at patuloy na tuklasin ang tuyong dagat, o gusto mong umalis? Kung patuloy mong galugarin ang tuyong dagat, maaari kang magkaroon ng iba pang mga pagkakataon, hindi banggitin ang iba. Iyon ay, upang patayin ang mga sinaunang hayop at pagbutihin ang kaharian, na isang napakahusay na pagpipilian. Gayunpaman, dahil ang mga aksyon ni Yezuan ay nakaalarma na sa isang sinaunang Beast General, malaki ang posibilidad na kahit saan man pumunta si Yezuan, maaaring makatagpo siya ng iba pang mga sinaunang Beast General. Kaya hindi rin ito isang mahusay na pagpipilian. Hindi nagtagal ang sundalo, nakapili na siya, at nagpasya siyang umalis sa tuyong dagat. Maaaring marami pa ring hindi alam sa kaibuturan ng tuyong dagat, ngunit ayaw ni Yezuan na magpatuloy sa paggalugad. Pangalawa ang panganib, higit sa lahat dahil hindi naramdaman ni Yezuan na may mas kahangahangang pamana sa tuyong dagat kaysa sa pamana ng espada. Ang pamana ng sword forging ay nagbigay kay Yezuan ng pagkakataon na pekay ng sword casting primeval divine weapon, kaya, sa tuyong dagat na ito, posible bang magkaroon ng mas magandang mana kaysa sa sword casting inheritance? O kayamanan ba ito? Kabanata 2489, walang kapantay na lihim na kaharian. Natatakot akong hindi, kaya kahit na patuloy na ginalugad ni Yezuan ang tuyong dagat na ito, makakahanap lang siya ng ilang kayamanan, ngunit hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Kung ganoon, bakit nagpatuloy si Yezuan sa paggalugad sa tuyong dagat? Taglay ang desisyon sa kanyang puso, mabilis na naglakad si Yezuan sa Yellow Sand area at natagpuan ang Heavenly Tiger. Boss, labas ka na. Tumingin si Chanho kay Yezuan at medyo nagulat sa kanyang puso. Dahil sa espesyal na katangian ng tuyong dagat, sa simula, hindi sinuportahan ng Heavenly Tiger ang pagpasok ni Yezuan sa tuyong dagat. Pagkatapos ng lahat, sa puso ng makalangit na tigre, ang pagpasok ni Yezuan sa tuyong dagat ay lubhang mapanganib. Ngunit ang desisyon ni Yezuan, ang Chanho ay hindi karapat-dapat na pigilan ito, kahit na ang tuyong dagat na ito ay sinabi kay Yezuan ni Chanho, ngunit ang Chanho ay napakalinaw tungkol sa panganib ng tuyong dagat. Sa sandaling ito, nang lumabas si Yezuan, agad na sinabi ni Chanho, mabuti pang lumabas ang amo, masyadong delikado sa tuyong dagat, kung may puso ang amo na humanap ng pagkakataon, mas mabuting pumunta sa 12 Peerless Secret Realms para makarating sa katotohanan. Tutal, may hindi mabilang na kayamanan sa 12 Peerless Realms, at ang panganib ay medyo maliit. Si Yezuan ay walang naramdamang mali sa paglalakbay sa tuyong dagat, at siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang nakuha, kaya hindi pinansin ni Yezuan ang pagbanggit ng Heavenly Tiger na ang tuyong dagat ay mapanganib o kung ano paman,
ngunit ito ay ang 12 walang kapantay na mga domain sa bibig ng Heavenly Tiger, na nakakuha ng atensyon ni Yezuan. Ang 12 Fearless Domains. Ano ang lugar na iyon? Hindi alam ng amo, itong 12 walang kapantay na lihim na kaharian ay medyo sikat din sa aking demonyong Diyos na kaharian. Masasabing maraming malalakas na tao na nakarating na sa kaharian ng emperador ng Diyos ay pipiliin na pasukin ito at maghahanap ng mga pagkakataong makalusot. Ang 12 walang kapantay na kaharian na ito ay pinag-uusapan ng tungkol sa 12 lihim na kaharian. Sinasabing ang 12 ito ay naiwan ng mga lihim na kaharian, at ang mga naunang kuweba ay iniwan ng mga naunang kuweba ng mga lihim na lugar, mga Diyos ng mga nakaraang dinastiya. Dangfo, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, ngunit narinig niyang nagpatuloy si Chanho. Sa ating Demon God Divine Domain, maraming malalakas na tao ang may ugali, ibig sabihin, kapag alam nila na malapit na silang mahulog, tatatakan nila ang kanilang mga ipon sa buhay at ang kanilang mana sa isang espesyal na paraan sa isang lihim na kaharian, upang maghintay para sa isang taong nakatakdang magbukas nito. 5 sa 12 walang katulad na mga lihim na kaharian ang natuklasan, na lumilikha ng mga kamanghamanghang mga lugar ng kapangyarihan, ngunit hindi pa ang iba pang mga lugar na natuklasan. Sinabi mo kanina na naghahanap ka ng angkop na lugar, at hindi ko ito pinag-isipan ng ilang sandali, ngunit ngayon ay tila ang 12 Peerless Secret Realms ay maaaring mas angkop para sa iyo kaysa sa tuyong dagat na ito, hanggat nakuha mo ang alinman sa mga pamana na ito, sapat na iyon para magamit habang buhay. Ngunit ang 12 Peerless Secret Realms na ito, sa tuwing sila ay mabibilang na mabubuksan, hindi mabilang na mapupuntahan ang mga tao, at hindi mabilang na mabubuksan ang mga ito, hindi mabilang na mga taong ito ay mabubuksan, hindi mabilang na mabubuksan, at hindi mabilang na mabubuksan ang mga ito, hindi maaaring hindi magkaroon ng madugong labanan, marahil ay medyo nakakalito. Nakakalito ba? Para kay Yezuan, hindi. Ito problema. Hindi naramdaman ni Yezuan na may mali sa paglalakbay sa tuyong dagat, ngunit naramdaman niyang kumita siya ng malaki. Sa sandaling ito, ang tinatawag na 12 Peerless Secret Realms, kahit na walang pakinabang, hindi mararamdaman ni Yezuan na may mawawala, kaya gusto ni Yezuan na makita kung ano ang espesyal sa 12 Peerless Realms na ito. Okay, pumunta tayo sa 12 walang kapantay na lihim na kaharian, ikaw ang nangunguna. Okay, boss. Ang 12 Peerless Secret Realms ay nagbubukas ng isa bawat taon, at nagkataon na ang Peerless Secret Realm ngayong taon ay mabubuksan sa kalagitnaan ng susunod na buwan, lampas na tayo ngayon, mayroon talagang sapat na oras. Medyo masaya si Chanho, pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Tiger ay hindi nang ahas na sundan si Yezuan sa Dry Sea Trip, ngunit nang pumasok siya sa Peerless Secret Realm, ang Heavenly Tiger ay nang ahas, at kahit na siya ay nakilahok na sa isang Peerless Realm Trip, ngunit ang napuntahan niya sa oras na iyon ay isang Peerless Secret Realm na minana ng napakataas na antas, kaya hindi ito napakataas na antas ng panganib. Sa Peerless Secret Realm, kahit na may mga malalakas na tao na nag-iiwan ng proteksyon, ngunit ang pangunahing panganib ay nagmumula sa iba pang mga banal na hayop, pagkatapos ng lahat, kapag ang isang kayamanan ay natagpuan, pagkatapos ay hindi maiiwasang magkaroon ng labanan. Sa puso ni Chanho, sigurado pa rin siyang makikipaglaban siya sa iba pang Divine Beast powerhouses, ngunit hindi siya sigurado na pupunta siya sa tuyong dagat upang harapin ang mga sinaunang hayop, kaya tuwang-tuwa si Chanho nang marinig niya na si Yezuan ay handang pumunta sa Peerless Secret Realm para magsanay. Mabilis na umalis ang dalawa, diretsyong tinungo ang target na Peerless Secret Realm. Gayunpaman, hindi alam ni Yezuan sa ngayon. Sa Demon God Domain, kabilang sa Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan, mayroong isang pulong na nagaganap. Ang pinuno ay ang elder ng Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan. Lumalabas na mula noong nanalo ang angkan ng Chanho sa unang pwesto, ang paghahati ng mga mapagkukunan at mga karapatan sa loob ng buong angkan ay nagbago ng malaki. Noong nakaraan, mayroon din siyang malaking kapangyarihan sa angkan, at nakakuha siya ng maraming benepisyo, dahil galit na galit ang kanyang apo, at nalampasan pa niya ang Heavenly Tiger sa ilang sandali. Paano kung ang Heavenly Tiger ay ang banal na anak, kung hindi dahil sa autoridad ng Heavenly Dragon Divine General? Natatakot ako na inalis na niya ang titulo ng banal na anak. Sa mata ng mga matatanda ng Pinal, ang kanyang apo lamang ang karapat-dapat sa titulong anak. Noong nakaraan, dahil ang pagganap ni Chanho ay katamtaman,
ngunit ang pagganap ng kanyang apo ay napakahusay. Ang nakatatanda sa batas ng kriminal ay walang anumang karagdagang pag-iisip, at naisip lamang na gamitin ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay upang maghanap ng higit pang mga benepisyo para sa kanyang apo, at ginawa niya ito. Masasabing kung mayroon ang banal na anak na si Chanho, hindi may iwasang magkaroon nito ang kanyang apo, at kung ano ang wala sa Heavenly Tiger, imposibleng sabihin na mayroon pa rin ang kanyang apo. Pero iba na ngayon, hindi ko alam kung saan nagpunta si Chanho para humanap ng makapangyarihang backer, biglang tumaas ang lakas niya, at naipanalo niya ang apo niya sa itaas ng malaking kompetisyon sa clan. Sa ganitong paraan, naramdaman ng matanda sa batas ng kriminal ang matinding panggigipit. Pakiramdam niya ay hindi na secure ang kanyang posisyon, at ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay hinahati at pinipiga rin ng Sky Divine General, kasama ang ilan sa kanyang mga matatanda. Paano malalamon ng Criminal Law Elder ang hiningang ito, kaya kahit na pinanatili pa rin ang kapayapaan sa ibabaw, sa loob, nararamdaman na ng buong Sky Drunken Shrimp Clan na malapit nang magsimula ang panloob na pagbabago. Ang Demon God Divine Domain, natural, ay hindi talaga maaaring magkaisa. Ang General ng Diyos ng Langit, natural, ay mayroon ding sariling mga kalaban. Napakasimple at bastos din ang pagpili ng matanda sa batas ng kriminal. Pinili niya ang isang matandang kalaban ng Heavenly Dragon Divine General bilang kanyang tagapagtaguyod, handang humanap ng angkop na pagkakataon upang makiisa sa mga dayuhang kaaway, pabagsakin ang Heavenly Dragon Divine General, at siya mismo ang naupo sa trono ng Patriarch. Masasabing lahat ng mga plano ay lihim na nakaayos ayon sa kanyang inaasahan, at isa-isang binili ang mga powerhouse ng Tianlong Drunken Shrimp Clan. Kung ito ang uri ng espiritu na hindi gumagana, hahanap siya ng pagkakataon upang maalis ito. Ang Elder ng Criminal Law ang namamahala sa Criminal Law, at siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Tianlong Drunken Shrimp Clan, at madali para sa kanya na gumawa ng anumang maliliit na galaw. Sa maikling panahon, sa katunayan, higit sa 6 na Elder ng Tianlong Drunken Shrimp Clan ang napatay, at ang mga Criminal Law Elder ay kumikilos sa lahat ng dako sa pangalan ng investigasyon. Ngunit sa kabilang banda, sinusubukan nilang alamin sina Yezuan at Chanho para maalis sila. Gayunpaman, sina Yezuan at Chanho ay nasa tuyong dagat, kaya walang sinuman ang naghinala na sila ay pumunta doon, at hindi pa sila natuklasan. Kabanata 2490, ang tiyan ng itim na daan ng Heavenly Tiger. Ngunit nang dalhin ng Heavenly Tiger si Yezuan upang maghanda para sa Peerless Secret Realm, hindi may iwasang madadaanan niya ang maraming lugar, kabilang ang lungsod. Pagkatapos, mabilis na nakarating sa pandinig ng matatandang kriminal ang balita. Elder, ganyan talaga, nahanap ng alagad ko ang kinaroroonan ng 2 taong ito, pero mukhang papunta na silang dalawa, kaya huminto lang sila saglit at saka muling naglakad sa kalsada. Sige, magpadala ka pa ng tao, kailangan mong hanapin ang 2 lalaking iyon para sa akin. Mag-aayos ako ng mga lalaki at kabayo ngayon, sa pagkakataong ito, dapat kong alisin ang 2 lalaking ito. Oo, kuya, ang figure ay umatras, ngunit ang mukha ng kriminal na matanda ay puno ng kasamaan. Sa pagkakataong ito, nakapagdesisyon na siya na tanggalin sina Yezuan at Chanho. Si Yezuan ay sobrang misteryoso, at ang Criminal Law Elder ay palaging nararamdaman na si Yezuan ay hindi simple. Gayunpaman, ang oras na ito ay iba sa nakaraan, ngayong mayroon na siyang suporta ng isa pang general ng Diyos, ang elder ng batas ng kriminal ay natural na puno ng kumpiyansa sa kanyang puso. Pakiramdam niya sa pagkakataong ito, mayroon siyang sapat na pagkakataon na sirain si Yezuan at ang Heavenly Tiger. Ang Heavenly Dragon Drunken Shrimp Clan, maging ang Heavenly Dragon Divine General ay hindi masyadong alam ang mga pagbabago sa clan, lalo na si Yezuan at ang Heavenly Tiger. Sa sandaling ito, pagkatapos ng 2 araw na pagmamadali, sa wakas ay nakarating na sila sa Peerless Secret Realm kung saan sila pupunta. Sa tuwing bubuksan ang Peerless Secret Realm, hindi may iwasang maraming tao ang gustong pumasok at subukan ang kanilang kapalaran. Sa isip ng maraming tao, hanggat hindi sila pumasok sa core area, walang panganib. Ito ay tiyak na dahil sa ideyang ito na maraming tao ang dumating na may kaisipan na subukan ito. Siyempre, may mga tao rin na sa simula pa lang ay nagmamadali na sa mana. Sa sandaling ito, ang banal na anak lamang ang nagtipon sa labas ng Peerless Secret Realm na ito,
at mayroong 12-dosenang mga tao sa gilid, habang mayroon pang iba pang mga powerhouse. Sina Yezuan at Chanho ay pinaghalo sa karamihan, ngunit nakilala pa rin sila ng maraming tao. Ang Heavenly Tiger ay maaaring ituring bilang isang espesyal na pag-iral sa mga banal na anak, at maraming tao ang may iba't ibang tsismis tungkol sa Heavenly Tiger. Ngunit may isang bagay na karaniwan, iyon ay, sa puso ng maraming banal na anak, wala silang pakialam sa lakas ng makalangit na tigre. Sa puso ng maraming mga banal na anak, ang Heavenly Tiger ay isang tao na maaari lamang lumaban sa malupit na puwersa, at ito ay hindi isang problema sa lahat. Maraming tao ang nadama na ang Heavenly Tiger ay marunong lamang makipaglaban ng may malupit na puwersa at hindi karapat-dapat na tawaging banal na anak. Kung hindi dahil sa ama ng Heavenly Tiger, ang Heavenly Dragon God, ay magkakaroon ng malakas na kapangyarihang labanan, at sa parehong oras, magkakaroon din siya ng sapat na kapangyarihan. Natatakot ako na ang mga banal na anak na ito ay hindi nasiyahan. Kaya sa sandaling ito, nang dumating si Chanho dito, narinig niya ang isang mapait na boses. Hindi ba ito ang ating dakilang Heavenly Tiger Holy Son? Hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng isang mahusay. Naisip ko na ang ating Heavenly Dragon Holy Son ay nakabalik na sa kanluran, tila naisip ko ito ng labis. Ngunit hindi ko inaasahan na ang ating Heavenly Tiger Holy Son ay buhay pa at sumisipa pataas at pababa. Haha, kapatid, medyo mali para sa iyo na sabihin na ang ating Heavenly Tiger Holy Son. Hindi ka ba natatakot na ang Heavenly Tiger Holy Son ay babalik at sabihin sa dakilang Heavenly Dragon Divine General? Pagdating ng oras, hindi ka na makakatapos ng pagkain at umalis. Iyon lang, ang banal na anak ng langit na tigre ay hindi napakadaling pukawin. Nang ahas kang maging walang galang sa banal na anak ng langit na tigre, mag-ingat sa paglilinis. Ang bawat isa, ikaw at ako ay nagsasabi ng isang salita, ngunit sa mga salita, ito ay puno ng mga biro, at ito ay malinaw na walang sinuman ang talagang naglalagay ng Chanho sa kanilang mga mata. Ramdam ni Yezuan ang galit sa puso ni Chanho, at mula sa kanyang nakakuyom na mga kamao, nakikita niya na si Chanho ay labis na nanlulumo sa oras na ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tinapik ni Yezuan si Chanho sa balikat at mahinang sinabi kay Chanho gamit ang Rumord Secret Technique. Huwag pansinin ang mga taong ito, maghintay lang, hayaan silang manatili sa Peerless Secret Realm na iyon magpakailanman. Ang mga salita ni Yezuan ay napakatapat, paanong hindi maintindihan ni Chanho ang katotohanan? Gusto ni Yezuan na pumatay ang Heavenly Tiger sa lihim na kaharian, at sa ngayon, hindi na niya ito kailangang pansinin. Bahagyang natigilan si Chanho sa una, at pagkatapos ay nagpakita ng mabangis na tingin sa kanyang mukha saglit. Para sa mga salita ni Yezuan, lubos itong nakilala ni Chanho, kung gusto ng iba na ipahiya ang kanilang sarili at gusto ng iba na ipahiya ang kanilang sarili, kung gayon gugustuhin nila ang kanyang buhay, hayaan silang magsisi sa kamatayan. Upang linangin ang Heavenly Tiger, masasabing walang pagsisikap si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, naghanda na si Yezuan na linangin ang Heavenly Tiger sa kanyang tapat na lingkod, isang hindi mapag-aalinlangan ng entourage. Hindi ito kailangan ni Yezuan, ang kailangan ni Yezuan ay basta't mag-utos siya, kung gayon anuman ang uri ng kaaway na haharapin ng kanyang tiger ang kabilang panig, ay gagawin ito. Ang gusto ni Yezuan ay isang taong puno ng dugo at maglakas loob na lumaban anumang oras. Bagamat hindi ito katulad ng Shenmue Sword Attendant, o ang Flower Divine Sword Attendant, walang paraan para suwayan ng mga utos ni Yezuan, at hindi siya nagbibigay ng kalahating punto ng diskwento, ngunit ang isang entourage tulad ng Chanho ay kailangan din. Kung tutuusin, kung minsan, ang ilang mga bagay na hindi maginhawang pakitunguhan ni Yezuan ng personal, ang pag-iwan sa kanila sa Chanho upang harapin ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa makatuwid, natural na hindi tuturuan ni Yezuan si Chanho ng anumang kabutihan, katwiran at moralidad. Sa isang mundo kung saan ang malakas ay iginagalang, walang kabutihan, katwiran at moralidad, gagawin lamang ni Yezuan na mas maitim ang Chanho, at sasabihin lamang kay Chanho na ang layunin ay pangunahing, ang paraan, ngunit ito ay isang paraan lamang. Siyempre, ang prosesong ito ay kailangang gawin ng dahan-dahan, kahit na imposibleng suwayan ni Chanho ang mga utos ni Yezuan, ngunit umaasa si Yezuan na si Chanho ay handang gawin ang mga bagay para sa kanyang sarili, handang pagsilbihan ang kanyang sarili,
at gusto ang mga gawaing itinalaga niya sa kanya. Dahil sa ganitong paraan lamang maipapatupad ang pinakamataas na epekto. Ang dahilan kung bakit mayroong ganoong kaayusan ay dahil si Yesuan ay walang pansamantalang ideya, ngunit mayroon ng ganoong ideya. Masasabing noong siya ay nasa 9 directions at 60,000 mirrors, umaasa si Yesuan na mayroong ganoong tao sa kanyang tabi. Dahil, sa ganoong tao, kung gayon maraming bagay ang maaaring gawing simple. Sa paglawak ng kapangyarihan ni Yesuan at sa lakas ng kanyang lakas, hindi masasabing si Yesuan ay isang tao, isang partner, isang subordinate, isang katunggali, at isang kaaway magpakailanman sa God realm na ito. Sa hinaharap, parami ng parami ang mga taong ito, at hindi magagawa ni Yesuan ang lahat ayon sa kanyang sariling mga ideya, at kahit na kaya niya, hindi madaling gawin ito sa kanyang sarili. Sa makatuwid, mula noon, nagkaroon ng ideya si Yesuan na linangin ang gayong grupo sa kanyang puso. Dahil sa hitsura ng Heavenly Tiger, nakakita si Yesuan ng pagkakataon. Hindi na kailangang sabihin, ang talento ni Chanho ay natural na hindi na kailangang sabihin, hanggat si Yesuan ay nalilinang ng maayos. Kung gayon ang Chanho ay natural na maaaring maging isang henerasyon ng mga powerhouse, at sa ganitong paraan, si Chanho ay magkakaroon ng kakayahang gampanan ang anumang gawain na itinalaga ni Yesuan. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ng mga taong nakapaligid sa kanila kung ano ang naghihintay sa kanila na kapalaran, at binibilang pa rin nila ang mga Heavenly Tigers doon, patuloy na nanunuya, at kahit na nagmumura, kung noon pa man, ang mga Heavenly Tigers ay natatakot na sila ay maaaring maging marahas o naiwasan na ito. Ngunit ngayon, ang mukha ni Chanho ay talagang may malabong ngiti, at wala siyang pakialam. Dahil iniisip lang ng Heavenly Tiger ang paparating na kapalaran ng mga taong ito sa kanilang mga puso. Ang lihim na kaharian na ito ay katulad ng ibang mga lihim na kaharian, ngunit ang pasukan upang makapasok ay isang tarangkahan, at sa gitna ng tarangkahan ay isang teleportation array. Kung tutuusin, ito ay isang lihim na kaharian na inilatag ng isang malakas na tao na nahulog sa Demon God Domain, kaya imposibleng sabihin na ang mga bagay ay madaling mabuksan mula sa labas ng mundo.